Si Dugazam ay dating ace player ng South Korean rugby team. Gayunpaman, sa isang mahalagang laban, natuklasan na gumamit siya ng ipinagbabawal na sangkap. Agad ding binawi ang gold medal. At idineklara niya ang kanyang pagretiro. Matapos magretiro, naglaho si Dugazam na parang bula. At maging ang kanyang kasintahan ay hindi siya matagpuan. Lumipas ang oras. Pagkatapos ng 3 taon, sa Han River Sports High School, isang pagpupulong ang nagaganap. Ang rugby team ay binibigyan ng budget na higit sa 40 milyong won bawat taon. Ngunit ang kanilang mga resulta sa paglalaro ay napakawalang kwenta. Sa 26 na laro, sila ay natalo ng 25 at isa lang ang tabla. Higit pa rito, ang mga magtatapos ngayong taon ay hindi na-recruit ng mga profesional na club, kundi hindi rin makapasok sa kolehiyo. Naniniwala si Vice Principal Song Jongman na ang rugby team ay wala ng halaga para i-invest at iminungkahi ang pagbuwag dito. Gayunpaman, inakala ni Principal Kang Jong-hee na kung gusto nilang buwagin ang koponan, dapat muna silang humingi ng opinyon sa mga miyembro. Sa pagkakataong napatawa si Vice Principal Song at nagsimulang pag-aralan ang katotohanan. Sa kasalukuyan, ang koponan ay mayroon lamang 7 miyembro, maliban kina Captain Jun Song Jun at Kang Tae-pong na mayroong natatanging kakayahan. Ang iba ay may kanikanyang kapintasan. Si Do Hyun-sik ay may emotional dysregulation disorder, na madaling magalit at padalos-dalos, na naging sanhi upang madisqualify ang koponan ang 3 beses sa unang kalahati ng season. Si Kim Do-gwang ay matangkad at malaki ang katawan ngunit malungkutin, at madaling madistract. Mukhang mas gusto ni Song Moon-ae ang photography kaysa rugby. Samantala, si Oh Jong-hwang ay abala sa pag-aaral para sa civil service exam. Kahit na malaki ang katawan ni Bi Son-ho, ang kanyang presensya ay napakahina. Sa mata ni Vice Principal Song, ang isang koponan na tulad nito ay walang magiging silbi. Bukod pa rito, wala ring coach ang koponan ngayon. Sa ganitong sitwasyon, kailangan pa ba nilang tanungin ang opinyon ng mga miyembro tungkol sa pagbuwag? Naniniwala siya na pagkatapos lang ng pagbuwag, tutulungan ng paaralan ang mga mag-aaral na makahanap ng bagong landas. Pagkatapos, tumingala siya at nagtanong, mayroon bang anumang department na nangangailangan ng karagdagang manlalaro? Tiningnan ng mga pinuno ng iba pang departamento ang isa't-isa. Sa huli, ang coach ng shooting team ang unang nagsalita. Dapat ba natin silang pilitin na lumipat sa shooting o archery? Sa huli, kailangan pa rin itong tanggapin ng mga pangunahing sports, tulad ng swimming o weightlifting. Pagkasabi noon, iminungkahi niyang tanggapin ng track and field department ang mga miyembrong ito. Agad na tumutol ang track and field coach, at sinabing hindi basurahan ang kanyang departamento. Ang coach ng bodybuilding department, isang taong mukhang nakangiti ngunit may matinding hangarin, sumingit upang makipag-ayos, at sinabing ang mga miyembro ng rugby team ay nagdudulot lamang ng problema. At masakit sa ulo ang sinumang tatanggap sa kanila. Bakit hindi na lang mag-aral ng bokasyonal na kurso ang mga third-year students? At lumipat ng paaralan ang mga second-year students pababa? Tiningnan ni Principal Kang Jong-hee ang lahat, na nagtatalo at napabuntong hininga na lang. Nagpatuloy si Vice Principal Song sa pagpindot. Principal, huwag ka nang mag-alinlangan. Kung walang coach, paano tayo magte-training sa susunod na semester? Balak mo bang ikaw mismo ang mag-train sa kanila? Sa harap ng pag-atake ng Vice Principal, kalmadong sumagot si Principal Kang, nakahanap na kami ng coach. Lahat ay na-curious, dahil matagal nang naipost ang impormasyon sa pagkuha ng coach. Ngunit walang nag-apply hanggang kahapon na deadline. Sa sandaling ito, itinulak ni Dugazam ang pinto at pumasok, nandito na ako. Si Dugazam pala ang bagong coach, at lahat ay natigilan. Nagtapos si Dugazam sa Han River Sports High School, at lahat ay pamilyar sa kanya. Ipinagmamalaki ng paaralan ang tungkol sa kanya. Ngunit ito ay bago masangkot si Dugazam sa iskandalo ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon ay nasira na ang kanyang reputasyon. Paano siya magiging coach? Si Vice Principal Song ang unang tumayo at tumutol. Isa pa, na-expel na rin siya ng asosasyon. Inalis ng asosasyon ang kanyang pagiging manlalaro. Ngunit ang kanyang pagiging coach ay hindi pa binabawi. Sa pagdinig nito, mariing tumutol pa rin si Vice Principal Song. Ngunit walang saysay, dahil hindi naman talaga balak ni Principal Kang na humingi ng pahintulot niya. Sa ganitong paraan, si Dugazam ang naging coach ng rugby team. Ngunit ang nagdulot ng sakit ng ulo ni Principal Kang ay ang mga miyembro ng koponan ay hindi tinatanggap si Dugazam, lalo na si Captain Song Jun. Sa totoo lang, may paparating na laro ang koponan, at obligado silang magkaroon ng coach. Ngunit nang makita ni Song Jun na si Dugazam ang bagong coach, gumawa siya ng desisyon. Handa kaming madisqualify dahil wala kaming coach. Sa saloobin ni Song Jun, si Dugazam ay labis na nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Alam niya na hindi madaling tatanggapin siya ng mga miyembro. Nagbago ang eksena katatapos lang mag-shooting ni IG at kausap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Sung-hwi. Si Sung-hwi ay nagtatrabaho sa school infirmary. Pinayuhan niya si IG na huwag mag-overtrain dahil baka masaktan ang balikat. Nagpasya si Sung-hwi na magpalit ng paksa at binanggit si Dugazam. Sinabi ni IG ng tapat na kung sakaling magkita ulit sila, papatayin ko siya. Ang hindi inaasahan ni IG ay pagkalingon niya, nakita niya agad si Dugazam. Si IG ay dating kasintahan ni Dugazam. 3 taon na ang nakalipas nang umalis siya ng walang paalam. Kaya si IG ay galit at naghinanakit sa kanya. Sa sandaling ito, ang taong pinakakinamumuhian niya at kinagagalitan ay lumitaw. Sabi ko na, nagdasal ako.
na sana magkita ulit kami kapag may hawak akong baril, hindi ba? Pagkasabi nito, pumunta si IG sa armory para kumuha ng baril. Nang makita ni Dugazam na seryoso siya, natakot siya at dali-daling tumakas. Sa sandaling ito, pumasok ang coach na si Norwin. Pinuna niya ang kakayahan ni IG sa pagbaril na mas mababa pa kaysa sa estudyanteng si Gujin. Pagkatapos, pinagawa niya si IG na linisin ang mga baril ni Gujin at Seohuin. Sinabi ni IG na ang mga personal na baril ay dapat linisin ng bawat tao. Wala silang oras para gawin ang mga bagay na ito. Kung isa kang coach na kulang sa kakayahan, dapat ka man lang may kaunting kontribusyon, hindi ba? Ang mas masahol pa, ibinigay din ni Norwin ang susi ng kotse kay IG. Kailangan niyang maging driver para sa kanyang pakikipagsosyal mamaya. Walang magawa, kinuha ni IG ang susi. Galit na galit siya ngunit hindi makatutol. Dahil si Norwin pa rin ang kanyang superior. Si Norwin, bagamat nakakapagbuli kay IG, ay walang magawa kay Dugazam. Kinabukasan, sa practice, pilit inagaw ni Norwin ang tasa ng kape ni Dugazam. Kahit nakakatuwa ang eksenang ito, agad namang nahulog si Dugazam sa isang awkward na sitwasyon. Ang ibang mga koponan ay tumatakbo kasunod ng utos ng kanilang coach, at ang kanyang rugby team lang ang naiwan. Binaliwala ng mga miyembro ang presensya ni Dugazam. Umaasa silang babalik ang kanilang dating coach na si Kim Minjung, ngunit hindi siya sumasagot sa tawag. Nang araw na iyon, sa wakas ay natagpuan nila si Minjung sa ibang high school. Sinabi ni Minjung ng diretsyo na umalis siya dahil ayaw na niya silang i-coach. Mariin niyang sinabi na wala siyang nakikitang pag-asa sa kanila at ayaw niyang sirain ang kanyang coaching career. Dapat gamitin ng mga miyembro ang mga manlalaro na mayroon sila upang makagawa ng mga resulta at kumita ng pera. Iyan ang trabaho ko, napakawalang puso ng mga salitang ito. Hindi inakala ng mga miyembro na ang coach na iginagalang nila ay ganoong tao. Sa sandaling ito, tumakbo si Dugazam at nagalit na sinaway si Minjung sa pagsasabi ng mga malupit na salita sa mga bata. Nang makita ni Minjung si Dugazam, nagbiro siya. Nagtataka pa ako kung sino ang darating upang linisin ang basurang ito. Ikaw pala, bagay na bagay sa iyo. Binalaan ni Dugazam si Minjung na itigil na ang kanyang pagsasalita at sinabing wala siyang oras para makinig sa tahon ng aso. Pagkasabi nito, tinawag niya ang mga miyembro na umalis. Pagkatapos nito, maraming miyembro ang nagbago ang pananaw kay Dugazam. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Captain Songjun si Dugazam. Pinarusahan ng paaralan ang mga miyembro dahil sa pag-alis sa paaralan ng walang pahintulot. Pinaluhod sila ni Norwin sa isang kamay habang may inilagay na tasa ng tubig sa kanilang likod. At kung matapon ang tubig, kailangan nilang gamitin ang kanilang ulo upang dalhin ang tasa ng tubig na iyon. Hindi lang iyon, nagbiro rin siya at ininsulto si Songjun. Sa mahalagang sandali, sumingit si Dugazam upang iligtas sila. Pagkatapos marinig ang balita na hinanap ng mga miyembro si Minjung, pinayuhan ni Vice Principal Song si Songjun na makita ang sitwasyon at iwanan ang rugby. Sa totoo lang, may pansariling motibo si Vice Principal na gusto buwagin ang rugby team. Kailangang buwagin ang rugby team sa lalong madaling panahon upang magamit natin ang budget na iyon sa ikalawang kalahati ng taon. Si Principal Kang Jong-hee ay magreretiro sa loob ng kalahating taon. Gusto ni Vice Principal Song na ituon ang pag-invest sa shooting team at bodybuilding team. Hanggang ang dalawang departamento na ito ay nakakamit ng mga resulta, madali siyang ma-promote bilang principal. Ang plano ay naging maayos, ngunit hindi inaasahan, ipinilit ni Principal Kang na italaga si Dugazam. Nagpasya si Vice Principal Song na bigyan ng babala si Principal Kang. Kinabukasan, pinuntahan ni Engis na mula sa Department of Education ang principal. Direkta niyang sinabi na ang pagtalaga kay Dugazam bilang coach ay labis na hindi angkop. Nagbigay siya ng petisyon para sa pagtanggal ng coach. Pagkatapos, binalaan ni Engis na si Principal Kang na humanap ng paraan para magretiro ng maganda. Sa ganoong paraan, makakatanggap siya ng pensyon. Pagkasabi nito, pumunta si Engis na upang makita ang kanyang anak na si Seohuyen. Nang makita siya ni Vice Principal Song, dali-dali siyang tumakbo upang batiin siya ng mapanlinlang. Nang makita siya ni Seohuyen, agad siyang nagpout. Hindi pa ako tapos mag-practice, pero umalis na ang lahat. Kailangan ko nang may kasama para magkaroon ako ng inspirasyon. At mas gumanda ang practice. Sumulyap si Ing na kay Seohuyen, at iminungkahi na manatili si Gujin at mag-practice ng mas matagal. Kaya, si Gujin na katatapos lang ng practice ay napilitang manatili upang mag-shooting kasama si Seohuyen. Nang araw na iyon, nagdaos ang paaralan ng isang pagpupulong upang hatiin ang oras at mga field. Ngunit ang rugby team ay ganap na hindi kasama. Nagprotesta si Dugazam, ngunit ang sagot na natanggap niya ay ang coach ng rugby team ay walang karapatang magsalita dahil nagsumite ng petisyon ang Parent-Teacher Association upang tanggalin siya. Ayon sa mga regulasyon ng paaralan, sinuspinde si Dugazam sa trabaho. Nang marinig ang balita na sinuspinde ang coach, medyo nag-alala ang mga miyembro ng koponan. Si Captain Songjun naman ay optimistiko. Nakukuha ang paaralan ng bagong coach. Ang dahilan kung bakit matindi ang pagtutol ni Songjun kay Dugazam ay dahil bata pa siya. Itinuturing na niya si Dugazam bilang kanyang idolo. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang idolo ay gagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi niya matanggap ang isang taong tulad niya na maging coach niya. Dahil hindi nabigyan ng field ang rugby team, maaari lang silang mag-practice sa isang sulok ng stadium. Bilang resulta, nagkaroon ng alitan sa track and field team. Nang makita si Songjun na hindi lang humingi ng paumanhin ang kalaban kundi nagbiro pa. Hindi na nakayanan ni Do Hyun-sik ng rugby team. Ang galit at sinugod na ang kalaban. Hindi pinansin ni Vice Principal Song ang tama o mali, at pinarusahan ang rugby team na itigil ang practice upang maghanda para sa school ritual.
Sinubukang makipagtalo ni Dugazam, ngunit sinabihan siya na pumayag na ang kaptain ng rugby team na tanggalin ang coach. Pagkasabi nito, tahasang pinalayas ni Vice Principal Song si Dugazam. Sa unilateral na desisyon ni Songjun, nagalit ang mga miyembro ng koponan. Ang mas nakakainis sa kanila ay sa seremonya. Ang mga kagamitan sa sports na kumakatawan sa bawat departamento ay inilagay sa altar para sambahin. Ngunit ang rugby ball lang ang wala. Ipinaliwanag ni Vice Principal Song na ang rugby team ay hindi nanalo ng anumang laro noong nakaraang taon. Huwag na kayong magdala ng mala sa ibang koponan. Galit at walang magawa sina Songjun at ang kanyang mga kasamahan. Sa wakas nagsimula ang ritual, at nagmamadaling bumalik si Principal Kang na nakakunot ang noo. Lumapit si Vice Principal Song at Coach Norwin upang lumuhod at manalangin. Pagkaluhod nila, inihagis ni Dugazam ang rugby ball at tumama mismo sa cake na hugis ulo ng baboy. Natapunan ng cake sina Vice Principal Song at Norwin, at mukhang malungkot. Gusto nilang parusahan si Dugazam. Ngunit naniniwala si Principal Kang na ang pagkukulang ng rugby ball sa altar ay kasalanan ng paaralan. Ginamit ni Vice Principal Song ang pagkakataong ito upang magmungkahi ng isang botohan tungkol sa petisyon para sa pagtanggal. Kung umalis si Dugazam sa paaralan ang parusa, o hindi ay hindi na mahalaga. Naging komplikado ang sitwasyon at hindi alam ni Principal Kang kung ano ang gagawin. Binigyan siya ni Dugazam ng isang piraso ng papel na siyang plano ng pagsasanay ng rugby team. Hiniling ni Dugazam kay Principal Kang na ibigay ang planong ito sa rugby team at sabihin sa mga miyembro na sundin ito sa kanilang pagsasanay. Sa sumunod na mga araw, ang mga miyembro ng rugby team ay nagsimulang madalas na lumitaw sa mga training ground ng ibang department. Hindi lang iyon, nahulog pa nila ang wig ng coach ng fencing team at nakipag-away sa mga miyembro ng bodybuilding team. Pagkatapos ng isang serye ng gulo, iniiwasan ng lahat ang rugby team na parang salot. Noong gabi bago ang botohan, tinawag ni Vice Principal Song sina Norwin at ang coach ng bodybuilding team para sa isang pulong magdamag at tinanong sila kung nakumbinsi na nila ang ibang coach. Pareho silang nagkumpirma na dahil gusto nilang i-renew ang kanilang mga kontrata sa susunod na taon ng maayos. Maraming coach ang papanig sa kanila. Hindi sinasadyang narinig ni IG na nagdala ng kape ang mga salitang ito. Ang hindi inaasa, mas marami ang tumutol sa pagtanggal kay Dugazam. Lumabas na pagkatapos guluhin ng mga miyembro ng rugby team. Nagdaos din ang ibang department heads ng sarili nilang pulong. Napagtanto nila na kung bubuwagin ang rugby team, ang mga miyembro na ito na nagdudulot ng problema ay ipapamahagi sa kanilang mga department. Hindi talaga nila kaya. Higit pa rito, kahit nabuwagin ang rugby team, ang natitirang budget ay kukunin ng shooting team. Nag-iiwan lamang ng gulo para linisin nila. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya ang lahat na bumoto upang panatilihin si Dugazam. Sa ganitong paraan, hindi bubuwagin ang rugby team. Dahil sa resulta na ito, si Vice Principal Song ay parehong galit at walang magawa. Pagkatapos ng botohan, inanap ni IG si Dugazam. Dati, gusto niyang malaman kung bakit ang isang taong hindi naninigarilyo tulad niya ay gumamit bigla ng ipinagbabawal na gamot, at lalo na sa kasagsagan ng kanyang karera. Ngunit ngayon, hindi na mahalaga iyon. Formal siyang nagpaalam kay Dugazam. Sa kabilang banda, naghanap si Vice Principal Song kay Principal Kang at nagulat. Ang rugby team ng Gasang High School ay nagmungkahi na huling friendly match sa atin sa panahon ng summer training. Inakala ni Principal Kang na hindi kailangan ang laban na ito. Ngunit sinabi ni Vice Principal Song na dapat nilang gamitin ang pagkakataong ito upang suriin ang kakayahan ni Dugazam. Sinabi ni Principal Kang ang bagay na ito kay Dugazam. Naniniwala siya na dapat nilang tanggihan ang laban dahil sa nakalipas na 5 taon. Nakipaglaro ang Han River Sports School sa Gasang School ng 8 beses at lahat ng ito ay natalo ng walang puntos. Hindi pa sila nakakapuntos ni isa. Ang hindi inaasahan ni Principal Kang ay pumayag si Dugazam sa laban. Pagkatapos noon, kinuha niya ang mga video ng laro ng mga miyembro at nagsimulang seryosong mag-aral at gumawa ng detalyadong plano ng pagsasanay at formation. Ang mga miyembro ay natuwa nang marinig ang tungkol sa laban. Ngunit nalungkot sila nang malaman na ang kalaban ay ang Gasang School. Paano tayo mananalo? Siguradong matatalo tayo sa Gasang School. Nagduda si Songjun na pumayag si Dugazam sa laban upang saktan ang kanilang damdamin. Hindi nagalit si Dugazam ngunit ngumiti, at sinabihan silang isaulo ang diagram ng formation. Nagtanong si Hyun-sik kung garantisado bang mananalo sila. Ang sagot na natanggap niya ay hindi. Kung gayon, bakit mo kami pinapalaban sa ganito? Dapat din kayong matutong matalo sa isang marangal na paraan. Galit na galit si Songjun nang marinig ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang kahulugan ng isang laban na siguradong talo. Galit siyang umalis at umuwi. Hindi niya nakita ang kanyang ina. Tumawag siya at nalaman na ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Song Jun ay nagpunta sa Spain para lumahok sa isang tournament. Magkambal sina Songjun at Songjun. At si Songjun ay isang sikat na football player. Pagkababa ng telepono, nakaramdam ng gutom si Songjun, ngunit walang makain nang buksan niya ang refrigerator. Tungkol naman kay Dugazam, nag-aalala siya kaya tumakbo siya sa tindahan ng fried chicken ng kanyang matandang kaibigan. Habang kumakain at nagrereklamo, pinuntahan ni Principal Kang si Dugazam. At pinasigla siyang huwag masiraan ng loob at humanap ng paraan upang malutas ang problema. Ang rugby team ay mayroon lamang 7 tao. Wala man lang kaming substitute player. Gusto ring lutasin ni Dugazam ang problema. Ngunit paano niya makukumbinsi si Songjun na bumalik? Pagkatapos mag-isip, may naisip siyang paraan.
Kumuha siya ng megaphone at sumigaw, "Nandito ang coach." Ang coach ay naghahanap ng isang player na may taas na 1 metro 81 at bigat na 75 kilo. At may magandang pangangatawan. Nang makita ni Songjun na maraming tao ang nagtitipon sa ibaba, nakaramdam siya ng kahihiyan kaya sumunod na lang siya kay Dugazam. Nakita ni Dugazam si Songjun na nakasuot ng rugby shoes sa aspalto. Nag-alala si Dugazam na baka ma-injured ang kanyang paa. Kaya dali-dali niyang hinubad ang sarili niyang sapatos at ibinigay kay Songjun. Tinanong niya si Songjun, "Dahil lang sa galit ka sa akin, susuko ka na sa rugby? Ganoon lang ba kahalaga sa iyo ang rugby? Hindi iyon ang ibig kong sabihin." Sinabi ni Dugazam kay Songjun, "Dahil nagkamali ako. Kaya nagkaroon ako ng karanasan. Ang mga pagkakamaling nagawa ko, hindi ko nahahayaang gawin pa ng aking mga miyembro." Nakinig si Songjun at nag-isip. Sa huli, pinili niyang bumalik sa koponan. Dahil dito, binalaan ni Vice Principal Song na kung mangyayari pa ang parehong bagay sa hinaharap, hindi pa payagang sumali sa mga kompetisyon ang rugby team sa susunod na semestre. Pagkatapos bumalik, nag-aral si Songjun at ang kanyang mga kasamahan sa formation diagram at aktibong nakipagtulungan kay Dugazam sa pagsasanay. Dumating na ang araw ng laro. Muling nagsimula si Vice Principal Song sa paghahasik ng pagkakawatak-watak. Alam niya na gusto ni Songjun na umasa sa rugby para makapasok sa kolehiyo. Ang direct admission spot ng principal ay makakatulong sa isang miyembro ng koponan na makapasok sa kolehiyo. Umaasa si Vice Principal Song na i-boycott ni Songjun ang laban ngayon. Sa sandaling ito, itinulak ni Dugazam ang pinto at pumasok. Binabalaan ang Vice Principal na itigil na ang kanyang ginagawa. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Songjun kay Dugazam. Si Minjung ang kasalukuyang coach ng Gasang High School rugby team. Sinabi niya kay Dugazam, "Malalaman mo rin kaagad, wala rin silang pag-asa tulad mo." Ang laban na ito ay nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Ang kaibigan ni Dugazam, si Principal Kang, at maging sina Vice Principal Song at ang coach ng bodybuilding team ay dumating upang manood. Dapat aminin na talagang napakalakas ng Gasang School. Ang first half ay nagtapos sa 35-0 pabor sa kanila. Inakala ni Vice Principal Song na nakita na niya ang resulta, kaya tumayo siya at umalis. Ang coach ng bodybuilding team naman ay hindi makaalis. Sa second half, bagamat inayos ni Dugazam ang taktika, palitan natin ang posisyon ng depensa. Bantayan ni Songjun si No Pito Dugwang. Kapag umiskor si No 6 ng kalaban, harangin siya gamit ang katawan upang pabagalin ang kanyang bilis. Nakikinig ng mabuti ang mga miyembro. Pinayuhan ni Dugazam si Hyunsik na huwag maging padalos-dalos upang maiwasan ang pagpapatalsik sa field at mawalan ng punto. Sa ilalim ng pamumuno ni Dugazam, nahirapan ang Gasang team sa second half. Gumawa ng foul ang isa sa kanilang mga manlalaro at siniko ang ilong ni Sonho. Napilitang ihinto ang laro dahil dito, medyo nawala ng pag-asa ang mga miyembro. Sa puntong ito, 3 minuto na lang ang natitira sa laro. Muling nagbago ng taktika si Dugazam. Natapos na dito ang ikalawang hati na may all-out defense play. Mula ngayon, lalaro tayo ng may layunin na manalo. Pagbalik sa field, ang mga miyembro ay mahigpit na nagtulungan ayon sa formation ng koponan na kanilang sinanay. Tinulungan ang lahat na umatake ng buong lakas at matagumpay na nakagawa ng isang tackle. Sumabog sa sigawan ang buong stadium, galit na galit si Kim Min-woong at namula. Samantalang si Garam ay ngumiti ng may kasiyahan. Anong pakiramdam ng magandang pagkatalo? Hindi naman masama. Bagamat hindi nanalo ang rugby team laban sa Rasang High School. Nabasag nila ang record ng pagkatalo ng hindi nakakapuntos. Labis na ikinagalak ng mga miyembro ng koponan. Akala nila ay madadala sila ni Garam sa Kaluwalhatian. Ngunit, isang kasawian ang nangyari, lumipat ng paaralan si Kang Taepong. Wala nang isang linggo bago magsimula ang second half ng season. Kung hindi makakahanap ng bagong miyembro ang rugby team, hindi sila makakasali sa laro. Sa puntong iyon, tiyak na mapapawalang bisa ang koponan. Mayroon na tayong bagong miyembro, idineklara ni Garam. Sinabi niyang ipakikilala niya ang bagong miyembro. Sa lahat sa opening ceremony ng second semester, nagpakita ng matinding kumpiyansa si Coach Garam. Akala ni Principal Kang ay mayroon talagang bagong miyembro. Ngunit sa totoo lang, si Garam ay nagpapakita lamang ng lakas ng loob. Sinabi niya kay Principal Kang na huwag mag-alala. Tiyak na makakahanap siya ng bagong miyembro. Nang araw na iyon, nagpunta si Garam sa information room. Balak tingnan ang mga special admission file, ngunit nakalock ang drawer. Ang taong namamahala ay si Lee Ji-won. Sinubukan ni Garam na hilahin ng malakas ang drawer, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling iyon, pumasok si Vice Principal Song. Ipinaliwanag ni Garam na hinahanap niya ang lumang training material ng rugby team. Ngunit bukas pa ang opisyal na pagsisimula ng kanyang posisyon. Paano siya nagkaroon ng susi sa information room? Sumagot si Garam na si Principal Kang ang nagbigay sa kanya. Dahil sa pagdating ni Vice Principal Song, kinailangan ni Garam na umalis sa information room. Binalak niyang hanapin si Lee Ji-won para kunin ang susi. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Kasabay nito, nagsimulang magtanong si Norwin ng shooting team kay Lee Ji-won tungkol kay Garam. Sumagot si Lee Ji-won na wala siyang alam. Natural lang, si Garam noon ay isang pangunahing manlalaro sa pambansang koponan. Samantalang siya ay hindi pa nakakapasok sa athletic village. Malamang hindi kayo nagtagal sa isa't isa, hindi ba? Pagkatapos marinig ito, gusto na lang ni Lee Ji-won na punitin ang bibig ni Norwin. Tungkol kay Garam, pumunta siya sa opisina para hanapin si Lee Ji-won upang humiram ng susi, ngunit
wala siyang nakita. Kaya kinuha niya ang bungkos ng susi na nakasabit sa dingding. Nagpunta sa information room at nakita ang material na kailangan niya. Natuklasan ni Lee Ji-won na nawawala ang susi kaya nagulat siya sa pulisya. Gayunpaman, dahil si Garam ay isang miyembro ng faculty na balak i-recruit ng paaralan. Bukod pa rito, walang ari-arian na. Nawala kaya mabilis siyang pinalabas. Ilang araw pa lang siya rito, gumawa na siya agad ng gulo. Tinanong ni Ehi si Gazam bakit kailangan mong magtungo sa Han River Sports High School na ito. Lahat ng hinahanap ko ay narito pagkarinig nito. Hindi napigilan ni Ehi ang kanyang luha, tumalikod siya at umalis. Ang hindi inaasahan ng lahat ay pagkatapos lumabas ng presinto. Hindi na bumalik si Gazam sa paaralan. Maging ang mga miyembro ng koponan ay hindi na siya makontak. Umalis ako upang maghanap ng bagong miyembro. Taglay ang espiritu ng rugby team. Inutusan ni Gazam ang mga miyembro ng koponan na itago ang kanyang pag-alis. Sa oras na ito, nakarating na siya sa Sokcho. Sa espesyal na admission application file, natuklasan niya ang isang magaling na binhi. Tiyak na ikaw iyan, Rino ang pangalan ng taong ito ay Cheojong. Isang alamat ng South Korean rugby team noong dekada 70. Ngunit pagkatapos sa isang laban, malakas siyang nabangga ng kalaban na nagresulta sa ganap na pagkaputol ng kanyang tuhod ligament. Napilitang tapusin ang kanyang karera bilang atleta, patuloy na bumabalik ang lumang sugat. Natalo pa ang kaso laban sa kumpanya ng siguro. Napilitan siyang kalagkarin ang kanyang baldado katawan pabalik sa kanyang bayan para magbukas ng noodle shop. At ang magaling na binhi na target ni Gazam ay si Moon Yung, anak ni Cheojong nang tingnan ang file. Akala ni Gazam ay anak lang ito ng taong may kaparehong pangalan. Hindi inaasahang ito pala ang anak ng alamat na si Cheojong. Walang kamalay-malay si Cheojong sa pag-a-apply ni Moon Yung para sa espesyal na admission pagkatapos tingnan ang file. Agad niyang pinalaya si Gazam, alam niyang si Gazam ay isang sugapa. Isang bigong rugby player tulad niya. Ayaw umalis ni Gazam sa kanilang pagtatalo. Natumba si Cheojong sa lupa. Tatay, ayos ka lang ba? Kinumpirma na ang binatilyo sa harap niya ang taong hinahanap niya. Emosyonal na niyakap ni Gazam si Moon Yung. Gayunpaman, nang malaman ang layunin ni Gazam, matindi ang pagtutol ni Cheojong na pumunta ang kanyang anak sa Han River Sports High School. Lalo na, hindi siya pumayag na sumali ito sa rugby team. Naniniwala siyang sinira ng rugby ang kanyang buhay. At kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang tahakin ng kanyang anak ang parehong landas. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Moon Yung na pumasok sa Han River High School. Lubos siyang humanga kay Gazam, ngunit dahil ayaw niyang malungkot ang kanyang ama, napilitan siyang tumanggi, subalit hindi madaling sumuko si Gazam ng araw na iyon. Nakakita siya ng isang pambansang koponan ng rugby na nagsasanay malapit doon. At may naisip siyang ideya, agad siyang nag-order ng pagkain sa tindahan ng pamilya ni Moon Yung, patungo sa lugar kung saan nagsasanay ang pambansang koponan. Gusto lang ni Gazam na maramdaman ni Moon Yung ang kapaligiran ng palaruan. Mula noon, nabuhayan ng pagnanasa ang puso ng binata. Nang makita ang koponan na nagsasanay, biglang naalala ni Cheojong ang mga sandaling naglalaro siya sa field noong nakaraan. Pwede po bang magtanong? Kayo po ba si Senior Cheojong? Hindi ko siya kilala. Pagkasabi nito, nagmamadaling umalis si Cheojong sakay ng kotse samantala, habang pinapanood ang mga miyembro ng koponan na nagsasanay. Labis ang pananabik ni Moon Yung. Biglang, isang rugby ball ang lumipad papunta sa kanyang paanan. Dapat gamitin ang dalawang kamay para maghagis, kaliwete ka ba? Kung gayon, subukang ilagay ang kaliwang kamay mo sa likod ng bola. Sinunod ni Moon Yung ang tagubili ni Gazam at inihagis ang bola. Nagbigay ng thumbs up ang mga miyembro ng koponan bilang paghanga. Tungkol naman kay Cheojong, hindi pa nakakalayo ang kanyang sasakyan nang maaksidente ito sa kurbada. Sa kabutihang palad, bahagya lang siyang nasugatan. Nagmadaling pumunta sina Gazam at Moon Yung upang tingnan ang sitwasyon. Nang makita na halatang nagdadalawang isip na ang kanyang anak, agad na sumugod si Cheojong at binugbog si Gazam ng matindi. Sino ka para manggulo sa amin? Tay, bitiwan mo ako, sinabi ko nang umalis ka na dito. Habang hindi pa nare-resolba ang aksidente sa trapiko, kailangan pang harapin ng pulis ang kaso ng pambubugbog. Hindi humingi si Gazam ng bayad, hindi rin siya humingi ng tawad. Humingi lang siya na makasama si Cheojong sa isang lakad. Kaya, naglakad ng may hirap si Cheojong kasama si Gazam. Pinayuhan ni Gazam si Cheojong na huwag sirain ang talento ni Moon Yung. Nagkamali tayo sa paglalaro ng rugby kaya tayo nagkaganito. Naniniwala si Gazam na walang kasalanan ang rugby. Tinanong niya si Cheojong kung nais ba niyang maging delivery man na lang si Moon Yung habang buhay. Pagkarinig nito, natigilan si Cheojong ng gabing iyon. Hindi na alis sa isip ni Cheojong ang sinabi ni Gazam. Nakagawa siya ng desisyon kinaumagahan. May nakapaskil na anunsyo ng hiring para sa delivery staff sa pinto ng noodle shop. Moon Yung, nagkamali ako dahil sa aking baldado binti, muntik. Nakitang mapilitang maging lumpurin. Agad na tumakbo si Moon Yung sa bus stop. Nakita niya si Gazam na naghihintay sa kanya. Ngunit ang huling bus ay nakaalis na. Sa sandaling ito, isang maliit na pulang kotse ang dumating. Hindi ako huli, di ba? Kaunting oras na lang sumakay ka na. Lumabas na may plano na pala si Gazam. Nagpalit ng eksena sa Han River Sports High School. Maaga nang nahulaan ni Vice Principal Song kung ano ang plano ni Gazam. At mayroon na siyang plano para harapin ito. Malapit nang magsimula ang opening ceremony, ngunit hindi pa rin dumarating si Gazam. Ngumiti siya nang may pagmamalaki, mukhang hindi siya nakahanap ng bagong miyembro at tumakas na lang. Ang fan na nagdala kay Gazam dito ay mapapahiya na. Hindi inaasahan ni Principal Kang na ngayon hindi na makakapagkunwari pa si Vice Principal Song.
Tumunog na ang orasan ng 11:00 opisyal na nagsimula ang seremonya ng pagbubukas. Vice Principal. Umakyat sa entablado si Vice Principal Song para magtalumpati. Nandito na ang bago nating miyembro, nandyan na siya. Nagbalik na siya. Lumabas si Coach Gazam kasama si Moon-young at nagulat ang buong bulwagan. Nagsigawan ang mga miyembro ng rugby team sa pagsuporta. Nang makita ito, nanatiling kalmado si Vice Principal Song. Ipinahayag niya na simula sa susunod na semestre, magkakaroon ng pagbabago sa paraan ng espesyal na pagpasok na lampas sa kwota. Ang mga aplikante ay dapat lumahok sa mga pagsusulit at kailangang pumasa sa higit sa kalahati ng mga ito bago tanggapin. Pagkatapos marinig ito, tinanong ni Principal Kang si Vice Principal Song hindi. Ba't dahil sa paraang ito, kaya hindi tayo makakakuha ng mga atleta? Kaya binago natin ito 5 taon na ang nakakaraan? Sinabi ni Vice Principal Song na ito ay utos mula sa nakatataas. Kung hindi sasang-ayon si Moon-young na makibahagi sa pagsusulit, hindi siya papayagan na mag-enroll. Sa sitwasyong ito, walang ibang pagpipilian si Moon-young kundi ang lumaban ng walang atrasan. Tinukoy ni Vice Principal Song ang 3 sports: rugby, fencing at archery. Kahit na may talento sa sports si Moon-young, imposible na pumasa sa lahat ng 3 sports sa maikling panahon. Malinaw na naghati ng trabaho ang rugby team. Tinulungan ng mga miyembro si Moon-young sa basic training, habang si Gazam ang may pananagutan sa pag-aaral ng mga taktika. Upang matukoy ang mga kahinaan ng kalaban, naglagay si Gazam ng isang balde ng tubig at palihim na pumasok sa archery club upang nakawin ang training diary. Pagkatapos, nagpanggap siyang janitor at tumakbo sa fencing club para makinig sa usapan ng mga miyembro. Nang malaman na ang ipinadala ng fencing club ay ang team captain na si Vaihon, nag-anyong miyembro siya upang makihalubilo. Ngunit nahuli siya ng coach. Pagkatapos ng ilang araw, nakuha ni Gazam ang lahat ng training diary ni Vaihon at ibinigay sa mga miyembro para pag-aralan at suriin. Sa pag-alam nito, agad na nagpatawag si Vice Principal Song ng pulong sa mga club na humihiling sa lahat na bigyang pansin si Gazam. Pagkatapos ng pulong, sinadya ni Vice Principal Song na patagalin si at binigyan siya ng kontrata ng coach. Nabalitaan ko na ang kontrata mo ay 1 taong short-term contract. Sa oras na ako ay maging principal sa susunod na taon, plano kong mag-alok sa iyo ng 3 taong kontrata. Walang libreng pananghalian. Hiniling ni Vice Principal Song kay na bantayan si Gazam at subaybayan ang lahat ng kanyang pagkilos. Malinaw na lumampas ito sa saklaw ng trabaho ng isang coach. Walang sinabi si pagkatapos marinig ito. Sa panig ni Moon-young, mabilis niyang natutunan ang mga tekniki ng rugby at fencing. Ngunit hindi niya pa rin mapagbuti ang archery. Ngayon, kailangan nating maghanap ng magtuturo sa kanya. Kahit sino, basta may karanasan sa archery, kahit na ang matandang lalaki sa kapitbahay, ayos lang. Nang marinig ito, biglang may naisip si Song Jun. Ito ay si Gujin ng shooting club. Dati ring nag-archery si Gujin bago lumipat sa shooting. Palihim silang pumasok sa shooting club. Nagkataon namang nalasing si Norwin sa isang social gathering at tumawag kay para ihatid siya. Si Gujin na lang ang natira at nagsasanay. Hiniling ni Song Jun kay Gazam na bantayan si habang siya naman ang nagdala kay Moon-young upang kumbinsihin si Gujin. Nang malaman ang intensyon ni Song Jun at Moon-young, sinabi ni Gujin na matagal na siyang hindi nag-aaral ng archery. Bukod pa rito, bilang kapitan ng shooting team, pakiramdam niya ay hindi niya kailangang tulungan ang rugby team. Hindi tumigil sina Song Jun at Moon-young sa pamamanhi. Ngunit hindi pa rin nagbabago ng isip si Gujin. Walang magawa, nagbanta si Song Jun na sasabihin niya ang tungkol sa pagkakagusto ni Gujin. Kay Song Jun, malamig siyang sinabihan ni Gujin na umalis, na tila hindi nag-aalala. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi lang siya ang lumuhod. Inilapan ni Song Jun si Moon-young para lumuhod din. Nang makita ang mga kalyo sa kamay ni Moon-young dahil sa pagsasanay, sa huli ay pumayag si Gujin. Habang nakaupo sa passenger seat, tinanong ni Norwin si kung nabasa na niya ng mabuti ang kontrata na ibinigay ni Vice Principal Song. Pinayuhan niya si na huwag mag-alinlangan dahil sa kanyang sitwasyon ngayon. Hindi lang ito pagbaba, kundi tuluyan na siyang mawawala. Labis na nagalit si nang marinig ito. Anong problema? May isang View humaharang sa akin. Pagkatapos, uminom sina at Songhai sa chicken shop. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-renew ng kontrata. Inakala ni Songhai na ito ay magandang balita at karapat-dapat ipagdiwang. Ngunit sinabi ni ang problema ay kailangan umalis ni Gazam bago ako makatira sa paaralan. Naniniwala si na si Gazam ang dahilan ng kanyang awkward na sitwasyon. 3 taon na ang nakalipas, umalis siya ng walang paalam, na nagpilit sa kanya na talikuran ang kanyang pangarap na makasali sa national team. Ngayon, bigla siyang bumalik na nagpabago sa kanya bilang isang masamang tao na naghahanap ng kahinaan ng iba para atakihin. Nang marinig ang mga reklamo ni pinayuhan siya ni Songhai na marahil ay may hindi masabing problema si Gazam. Sumagot si sino ang walang sariling problema sa mundong ito? Ngunit ang mga dapat sundin ay dapat pa ring sundin. Nakatago sa labas ng pinto, narinig ni Gazam ang bawat salita sa pag-uusap ni at Songhai. Sa kanyang puso, naghalo ang ibang emosyon. Nakita niya si na lasing at naglalakad ng pasuray-suray, kaya tahimik siyang sumunod. Samantala, sa tulong ni Gujin, mabilis na umunlad ang kakayahan ni Moon-young sa archery. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagsusulit. Ang unang event ay rugby. Nagkunwari munang umatake si Moon-young at pagkatapos ay maingat na umiwas sa lahat ng depensa at nakapag-score. Ang pangalawang event ay fencing. Inutusan ni Gazam si Moon-young na kapag nakakita si Vaihon ng pagkakataon, aatakehin niya agad. Panatilihin lang ang distansya at hayaan siyang mainit. Pagkatapos ay mag-strike sa tamang oras. Tanda ni Moon-young ang sinabi ni Gazam. Gayunpaman, hindi siya kalaban ni Vaihon.
At natalo siya sa unang round na may 0 puntos. Natakot si Gazam na baka masiraan ng loob si Moon Yung, ngunit sinabi ni Moon Yung, nakita ko na nakita ang espada ng taong iyon. Nakita ko na talaga ito ngayon. Sa ikalawang round, nasaksak ni Moon Yung si Vai Hoon at nakakuha ng 1 puntos. Kahit natalo, napakatatag ng kanyang mentalidad. Isang panalo at isang talo lahat ay nakasalalay sa pangatlong event. Ngunit, nagsimulang maglaro ng marumi si Vice Principal Song. Sinabi niya na ang lahat ng miyembro ng archery team ay nalason sa pagkain. Sa sitwasyong ito, maaari lamang magpalit ng ibang sport. Agad na nagtaas ng kamay si No Win. At sinabing ang shooting team ay gustong kumuha ng bagong miyembro. Nang matapos magsalita si No Win, walang ibang club na nagsalita. Malinaw na inutusan na sila ni Vice Principal Song ng maaga. Sinubukan ni Gazam na makipagtalo na sinasabing labag ito sa batas. Sumagot si Vice Principal Song na para maging patas. Bibigyan si Moon Yung ng 1 oras para mag-practice ng shooting. Nasaksihan ni Woojin ang eksena at tumalikod. Nagmadaling sumunod si Song Jun, inakala niyang si Woojin ang nagbigay ng impormasyon. Ngunit sa katunayan, 3 oras pa lang bago niya natanggap ang abiso si Woojin. Inayos ni No Win na siya mismo ang maging kalaban. Ayaw magpaliwanag ni Woojin at sinabi lang kay Song Jun, "Ako pa rin ang lalaban mamaya." Inakala ni Song Jun na walang benepisyo para kay Woojin kahit manalo pa siya sa laban na ito. "Huwag ka nang maglaro pa," umalis na si Woojin matapos sabihin ito. Sa kabilang banda, galit na sinigawan ni Gazam si Vice Principal Song bilang isang sinungaling. At ipinahayag na tiyak na ipapakita niya ang potensya ng rugby team sa kanya. Ngunit walang silbi ang pagsasabi ng masasakit na salita. Ang mahalaga ay manalo sa shooting match. Kinumbinsi ni Gazam ang mga miyembro na hanggang nandyan siya. Hindi mabubuwag ang rugby team. Pagkatapos magsalita, dinala niya ang buong koponan sa shooting range para manood ng laban. Nang malaman na lahat ay inayos ni Vice Principal Song. Hindi siya tumigil sa pagpuri kay Vice Principal Song sa kanyang pagiging matulungin. Sa takot na baka ma-stress si Moon Yung, inalo siya ni Gazam. Naayos lang kahit matalo. Ano man ang maging resulta, hahanap ako ng paraan. Gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya, tiningnan ni Woojin ang eksenang ito. Na may malungkot na mukha. Sobrang tense din si Moon Yung at isang beses lang siyang nakatama. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa labas. Nag-umpisa ng pag-usapan ni na Vice Principal Song at Deputy Director na ng Education ang pagbuwag sa rugby team. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Ang mga sumunod na tira ni Woojin ay hindi na tumama sa target. Lahat ay natigilan. Moon Yung, binabati kita sa pagpasa sa pagsusulit. Hindi inakala ni Gazam na si Woojin pala ang hindi inaasahang pangyayari. Nang umalis si Coach Woojin, nagmamadali siyang sumunod at tinanong kung bakit niya sinasadyang matalo kay Moon Yung. Nagtanong pabalik si Woojin, "Bakit mo sinabing ayos lang kahit matalo?" Malinaw na nagkaroon ng malaking epekto ang pahayag na ito kay Woojin. Nang makita ang mga taong nagkukumpulan, tumalikod siya at umalis. Nagpalit ang eksena kay Vice Principal Song. Sa kabiguan na buwagin ang rugby team, patuloy siyang humingi ng tawad kay Deputy Director na ng Education Office. Sinabi ni Deputy Director na ng Education Office na ang pagbabago sa pamamaraan ng pagpili ay ikinagalit ng mas mataas na antas. Gayunpaman, sa semestre na ito, hindi magiging maganda ang performance ng rugby team. Hindi pa rin makakakuha ng sapat na miyembro ang Han River at kailangan din itong buwagin. Nakakatuwa, lumingon si Vice Principal Song at agad na sinabi kay na hindi na valid ang kontrata. Pumasa si Moon Yung sa pagsusulit. Masayang nagdiwang ang mga miyembro ng koponan. Hindi rin mapigilan ni Gazam ang kanyang ngiti. Ngunit biglang umingay ang kanyang tainga. At napagtanto niyang may mali. Naglakad siya ng paliko-liko patungo sa infirmary, ngunit dahil sa kawalan ng lakas, siya ay bumagsak sa lupa. Nakita ni Aki na mukhang hindi maayos si Gazam kaya agad siyang sumunod. "Sinabi ko na sa iyo na huwag kang masyadong uminom ng alak." Sinabi ni Principal Kang kay Ji na lasing lang si Gazam. Nagduda si A, sa katunayan may sakit si Gazam. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa kalamnan. At doon nagsimula ang lahat ng kamalasan sa buhay niya. Kinabukasan sa tanghalian, hindi nakita ni A si Gazam kaya lalo siyang nagduda. Sa oras na ito, nasa ospital si Gazam. Sinabi ng doktor na umulit ang kanyang respiratory muscle paralysis, na kung mas matagal pa, maaari itong maging banta sa buhay. Ipinilit ni Gazam na sa susunod na lang magpa-check up at nagmadaling bumalik sa paaralan. Dahil kailangan ng rugby team ng field para mag-ensayo, ngunit si Vice Principal Song ay ayaw magbigay ng field. Kaya kailangan ni Gazam na dalhin ang mga miyembro sa iba't ibang lugar para maghanap ng training ground. Mula sa swimming pool, soccer field sa labas ng paaralan hanggang sa stadium. Iniwan nila ang kanilang mga yapak sa bawat lugar. Ang layunin ni Gazam ay, ang layunin natin ay manalo ng championship sa National Sports Festival sa ikalawang kalahati ng taong ito. Balik tayo kay AC. Malapit nang sumabak ang kanyang shooting team sa National Team Selection Round. Sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na si Sang E na hangga't makakapasa siya sa selection round, tutulungan siya ni Sang E na maghanap ng posisyon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa pag-iisip sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, nagpasya si Ehi na gawin ang lahat dahil ito na ang huling pagkakataon niya. Dahil sinadyang matalo ni Gujin kay Moon Yung, nagalit si Norwin. Hindi lang niya inalis sa pagiging team captain si Gujin, kundi ibinunton din niya ang galit niya kay Labis na nakonsensya si Gujin kaya espesyal siyang naghanap kay Iji para humingi ng tawad. Sinabi ni Iji sa kanya na hindi lang dahil sa kanya kaya siya pinupuntirya ni Norwin.
Sinumang manlalaro na hindi nanalo ng championship ay tratuhin din tulad ko. Kaya huwag kang magpadala sa mga walang kwentang sinasabi ni Norwin. Dapat kang manalo. Ang pag-alis ni Gujin bilang team captain ay mabilis na kumalat sa rugby team. Nang marinig ito, labis na sinisisi ni Songjun ang sarili na inaakalang sinasadya ni Gujin na matalo kay Moon Yung dahil sa kanya. Ngunit sinabi ni Gujin sa kanya tungkol sa pagsumbong mo. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, pero ang performance ko sa pagsusulit ay hindi dahil sa iyo. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Ngunit iginiit pa rin ni Songjun na sinadya ni Gujin na matalo dahil sa kanya. Ginamit niya ang pagkakataong ito para magtapat sa kanya. Straightforward na tinanggihan siya ni Gujin. Nang araw na iyon, nagsumite si Gazam ng application para sa kompetisyon sa paaralan. Kailangang sumailalim ang mga miyembro sa aktwal na kompetisyon upang masuri ang kanilang kasanayan. Dahil dito, kinailangan niyang magmakaawa sa kung saan-saan. Hanggang sa pumayag ang isang corporate team na makipaglaban sa kanila. Labis ang tuwa ng mga miyembro nang malaman na may practice match sila. Dahil ang kalaban ay mayroong 1-0 national players. Ito ang kanilang pagkakataon na ipakita ang kanilang talento. Inanunsya ni Gazam ang oras ng laban 2-1 sa ika-13. Sumimangot si Jongguang nang marinig ito. Nang malaman ng mga miyembro na wala si Jongguang, nagreklamo sila ng sabay-sabay. Inanunsya ni Gazam ang oras ng laban 2-1 sa ika-13. Sumimangot si Jongguang nang marinig ito. Dalawang beses. Sinabi ni Gazam na papayagan niya si Zongguang na sumali sa kompetisyon. Basta magawa ito ni Zongguang. Inakala ni Zongguang na sadyang pinapahirapan siya ni Gazam. Dahil kahit ang mga manlalaro ng koponan ng kumpanya ay mabibigo minsan pagkatapos ng 2 drop kicks. Ang 300 na butas ng lalamunan ay ang dami ng pagsasanay para sa isang buong linggo. Ngunit si Gazam ay napakatatag kaya wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Sa huli, si Zongguang ay napagod at matagumpay na nakagawa ng 163 beses. Sinabi sa kanya ni Gazam na sa ASEAN Games 2022, ang manlalaro Birthi, 5 ng koponan ng South Korea, si Mong Sang-ji, ay nagsagawa rin ng 300 drop kicks sa parehong lugar 20 taon na ang nakalipas at nagtagumpay ng 100 at malinaw na nalampasan ni Zongguang ang potensyal ni Mong Sang-ji. Lahat ay magkakaroon ng isang araw na hindi na makakalaro. Umaasa ako na sa panahong iyon ay hindi ka magsisisi. Pagkatapos magsalita, ibinigay ni Gazam kay Zongguang ang lagdaan ng leave slip para sa pagsasanay. Mabilis lumipas ang oras at biglang dumating ang ika-13 araw. Maagang gumising si Zongguang, inayos ang kanyang gamit at pumunta sa lugar ng pagsusulit. Umupo sa upuan. Binuksan niya ang kanyang bag upang maghanda para sa pagsusulit nang may nakita siyang isang piraso ng papel. Kuya Zongguang, ano man ang iyong piliin, susuportahan kita. Patawarin mo ako sa masasamang salita na sinabi ko noon. Ang papel ay puno ng paghihikayat at pagpapala mula sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Matapos basahin ni Zongguang, napaluha siya at agad niyang kinuha ang kanyang bag at lumabas ng silid ng pagsusulit. Sa isa pang pangyayari, pinamumunuan ni Gazam ang mga miyembro ng koponan na naghahanda para sa laban. Kuya Zongguang, dumating ka na? Anong nangyari? Kuya Zongguang, parang hindi pa ito ang oras para umalis ako sa field. Ang laban na ito ay nakakuha lamang ng 12 puntos. Ngunit ang mga miyembro ng koponan ay labis na masaya. Kung tutuusin, ang kanilang kalaban ay isang profesional na rugby team. Sinabi ni Gazam na bagamat natalo ang laban, ito ang magiging pinakamababang puntos. Sa kanilang mga nagawa sa season na ito, lumikha tayo ng himala ng magkasama. Ang pag-unlad ng rugby team ay isang bagay na dapat ikatuwa. Ngunit naramdaman ng vice principal ang pagkabalisa. Inutusan niya ang coach ng bang na imbestigahan kung ano ang ginawa ni Gazam sa 3 taon na siya ay nawawala. Pagpalit ng eksena kay G, ang round ng pagpili ay pumasok sa yugto ng countdown. Nagsumikap siyang magsanay araw-araw. Nang araw na iyon, dumating ang prinsipal upang hanapin siya. Mayroon akong bagay na ito para sa iyo. Ano ito? Hindi na ginagawa ang ganitong uri. Iyon ang uri ng arplog na karaniwang ginagamit ni Matanggap ang ganoong regalo. Napakasaya niya. Nang magsimula ang round ng pagpili, nasa napakagandang kondisyon si Ang kanyang performance ay higit na mataas kaysa kay Seo-Huin. Ayon sa panuntunan, tanging ang top 4 lang ang mapipili. Nagsimulang gumawa ng kalokohan muli ang vice principal. Ang ganda ng kondisyon ni Coach Bai. Palaki ng palaki ang agwat.
Alam ni Nohwin na ito na ang oras para kumilos. Tinawag niya si Ehi palabas ng firing range. Talaga bang balak mong tapakan ang isang estudyante para umangat? Ginagawa ko lang ang makakaya ko sa laro. Huwag kang gumawa ng mga walang kabuluhang bagay. Sinabi ni Nohwin kay Ji na ang head coach ng Anhoin team ay kanyang kabatchmate sa kolehiyo. At si Sang A ay isang ordinaryong coach lang. Sa maliit na mundo ng shooting na ito, hindi mahirap sirain ang iyong karera. Gusto mo bang gawin kong huling kompetisyon mo ang araw na ito? Sa totoo lang, ang mga salitang ganoon ay dapat ituring na parang hangin lang sa tainga. Ngunit ang taong tinawag lang ay si Ehi ay lumabas upang makinig at inalala ito. Nang bumalik siya sa field, napakawalang gana niya maglaro. Ang huling putok ay hindi man lang niya maipindot ang gatilyo. Nagpatuloy si Seohwin sa susunod na round, kasabay nito. Ang katawan ni Gazam ay nagsimula na namang magkaproblema. Binuksan niya ang drawer at nakitang ubos na ang gamot. Dali-daling lumabas si Gazam at bumagsak sa parking lot. Gazam, anong nangyayari sa iyo? Nakitang hindi maganda ang kalagayan ni Gazam. Agad siyang dinala ni Masukbong sa ospital. Hindi niya napansin na palihim na sumusunod si Coach Bang. Pagdating sa ospital at pagkatapos uminom ng gamot, mabilis na gumaling ang katawan ni Gazam. Coach Du, anong ginagawa mo rito? Mabilis na sinabi ni Gazam na sumasakit ang likod ni Masukbong. Sumama siya sa kanya para magpatingin sa doktor. Pagbalik sa paaralan, narinig ni Gazam na sumisigaw ang mga miyembro ng koponan. Lumabas na inihayag na ang iskedyo ng laban para sa season na ito. Ang kalaban ng rugby team ay ang Disang High School pa rin. Naalala ang nakaraang nakakahiyang pagkatalo. Nagpasya ang mga miyembro ng koponan na maghiganti. Pinahahalagahan din ng paaralan ang laban na ito. Hinihimok ang mga coach na gamitin ang kanilang mga koneksyon upang mag-imbita ng mas maraming tao na manood. Si Coach Du ay kilalang kilala na sa rugby scene. May manonood pa kaya? Sinabi ni Gazam na gagawa siya ng paraan para mag-imbita ng mga tao. Ngunit madaling sabihin, mahirap gawin. Nagpunta siya sa lahat ng dako at nagmakaawa, ngunit walang pumayag na pumunta. Sa huli, pumunta siya sa Yun University para hanapin si Song Hein Rong. Si Song Hein Rong ay dating coach ni Gazam at matagal na siyang nawala ng pag-asa at nadismaya sa kanya. Kinutya niya si Gazam, sinabing ang Hanjiang Sports High School ay marahil ang tanging lugar na tatanggap sa kanya. Ngunit sinabi ni Gazam na pinili niya ang mga batang iyon bago magkakasunod na matalo ang rugby team. Umalis ang dating coach na si Kim Min-yong dahil wala siyang nakitang pag-asa. Mahinang performance, bumababa ang bilang ng mga bagong estudyante at kulang sa manlalaro. Sa ganoong sitwasyon, inanyayahan ni Principal Kang si Gazam na maging coach. Marubdob na hiniling ni Gazam kay Song Hwin Rong na manood ng laro. Kahit isang beses lang, hindi matatalo ng pagmamahal nila sa rugby ang pagmamahal niya. Tiningnan ni Song Hwin Rong ang likod ni Gazam at napabuntong hininga. Pagpalit ng eksena, si EAD ay naging paksa ng usapan sa paaralan. Lahat ay nag-iisip na sadyang nagpatalo siya para makaabante si Seohwin. Anong ginagawa mo? Ang pagiging galit ay mas mukhang talagang nag-ayos ka ng laro. Nagdudumog ang mga kaklase kay Seohwin at nagbubulungan. Hindi niya maipaliwanag kahit tumahimik siya. Sa sandaling ito, pumasok si EAD coach. Sinabi niya na nag-ayos ako ng laro. Malinaw na hindi ito nangyari, sabihin mo sa kanya. Iyon talaga ang totoo. Hindi direktang nagpaliwanag si EID ngunit pinarusahan ang mga nagdulot ng gulo na mag-extra practice. Gusto ni EID na panatilihin ang kapayapaan. Ngunit ang ama ni Seohwin, si Vice Director na ng Edukasyon, ay pumunta sa paaralan. Bakit kailangang dalhin ng aming Seohwin ang masamang reputasyong ito? Tumanggi si EID na sabihin ang totoo. At sinabi lang na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Vice Director na ng Edukasyon kay EID na siya mismo ang pumunta sa Shooting Association para magpaliwanag. Pagkatapos magpakahirap na ihatid si Vice Director na ng Edukasyon, ang ina ni Gujin, si Iris Kim, ay dumating sa paaralan. Siya ay dating pambansang shooter at napakahigpit sa kanyang anak na babae. Dahil narinig niya ang chismis, lalo siyang dumating upang pahirapan si EID. Dapat tulungan ng coach ang manlalaro. Ngunit ngayon, si Coach Bai ay parang hindi nakakatulong sa laro. Nakikinig si EID ng walang imik at hindi sumasagot. Nang humarap, kinuha niya ang baril at naghanda na bumaril. Gusto niyang malampasan ang mental block. Ngunit tumayo siya ng matagal, hindi pa rin niya maipindot ang gatilyo. Nakita ito ni Gazam at inagaw ang baril mula sa kamay niya. Anong ginagawa mo? Huwag kang bumaril, hindi maganda ang kalagayan mo ngayon. Sinisi ni EID si Gazam kung ganoon mo siya naiintindihan. Dapat siyang magpanggap na hindi niya alam at pagkatapos niyang magsalita ay humagulgol siya. Pagkatapos kumalma, nag-aalalang tanong ni EID. Hindi naman siguro ito ang huling laro sa buhay ko. Hindi mo naiintindihan ang takot na baka maging walang kwenta ka bukas. Ang takot na ito, naranasan na rin ni Gazam. Paano niya hindi maiintindihan? Ganoon din ako, natatakot din ako. Tiningnan ni EID si Gazam na may mukha na hindi makapaniwala. Kinabukasan, pumunta siya sa Shooting Association kasama si Norwin. Sinabi ni Norwin kay EID na magsinungaling. Sabihin niya na napunit ang kanyang litid o kung ano pa. Gayunpaman, kahit sabihin niya na hindi maganda ang kanyang kalagayan, hindi rin sila maniniwala. Galit na kinuwestiyon ni EID si Norwin. Kailangan ba niyang sadyain na baliin ang isang bahagi ng kanyang katawan ngayon? Wala ba tayong napakagandang sakit na magagamit?
Amnesia sa paggalaw, motor amnesia. Hindi inakala ni EID na ganoon kasama si Norwin. Pagkatapos panoorin muli ang buong video ng laban, lahat ay nagkasundo na ang pagganap ni EID sa pangalawang kalahati ay malinaw na may pagpigil. Lalo na ang huling putok ay hindi man lang niya naipindot ang gatilyo. Itinanggi ni EID na inayos niya ang laro. Kung hindi ka makapagbigay ng sapat na dahilan para kumbinsihin kami, may posibilidad na kanselahin ang iyong pagiging manlalaro. At ganoon din ang manlalaro na si Seo Huyn. Pagkarinig nito, agad na sumagot si Norwin, na nagsasabing walang kinalaman ito kay Seo Huyn. Sasabihin na sana niya na may amnesia sa paggalaw si EID nang pinutol niya ito. Hindi na sapat na masama ang paglalaro. Ngayon kailangan ko pang ipaliwanag ang dahilan kung bakit masama ang paglalaro ko. Iginiit ni EID na nataranta siya nang magsimula siyang mapag-iwanan. Sa huli, hindi na niya maipindot ang gatilyo. Ganoon ang nangyari sa isa pang pangyayari. Sinabi ni Coach Bang sa Vice Principal ang tungkol sa pagpunta ni Gazam sa ospital. Nag-isip ng paraan ang Vice Principal. Sa isang pulong, sinabi niya na darating na ang Pangulo ng Bansa upang mapanatili ng mga manlalaro ang kanilang pinakamahusay na kondisyon. Kailangan ng lahat na mag-ingat sa kalusugan. Coach Du, alam mo na iyan, umiti at tumango si Gazam. Ngunit paano makokontrol ang bagay na ito? Nang humarap, sadyang naghulog siya ng isang kahon ng gamot. Nakita ito ni Coach Bang at agad lumapit. Kinuha ang isang bote ng gamot at ibinigay kay Gazam. Pagpalit ng eksena sa mga miyembro ng rugby team. Dahil sa pagbibiro, nadapa si Huyn sick at nasugatan. Nang malaman ni Gazam ang nangyari, nagalit siya. Alam ba ninyo ang pakiramdam ng isang manlalaro na inabandona pagkatapos ng pinsala? Sinabi ni Gazam na ang pakiramdam na iyon ay parang nabubuhay sa impyerno. Sa kabutihang palad, ang litid ni Huyn Sik ay hindi nasira at gagaling siya pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Ang mga miyembro ng koponan, nang matanto ang kanilang pagkakamali, ay taos pusong humingi ng tawad. Nang makita ang kanyang mga estudyante na nag-uunahan sa pag-ako ng pagkakamali, umiti si Gazam ng may kasiyahan at niyakap siya ng mga bata. Kung hindi nagpaalala si Ehi na mag-roll call, hindi niya alam kung gaano katagal pa iayakap ang mga miyembro ng koponan. Alam ni Gazam na hindi masaya si Ehi kaya gusto niya itong aliwin. May gusto akong ibigay sa iyo. Inaasahan ni Gazam na tatakpan ni Ehi ang kanyang tainga at huwag pakinggan ang mga chismis sa labas. Ngayon lang nalaman ni Ehi na ang kahon ng R-plug sa laro ay bigay ni Gazam. Sinabi ni Gazam na dahil gusto niya ang ganitong uri, marami siyang binili at inimba. Hindi ko talaga maintindihan kung balak mo lang gawin ito. Bakit ka biglang umalis sa akin 3 taon na ang nakakaraan? Lalo pang nagalit si Ee habang nagsasalita at inihagis ang kahon ng R-plugs kay Gazam. Sa sumunod na sandali, bumagsak si Gazam sa lupa, walang kagalaw-galaw. Agad dinala ni Gi si Gazam sa ospital. Pagkatapos lapatan ng first aid ng doktor, sa wakas ay nagising si Gazam. At nakita si Ehi na nakaupo sa tabi niya. Malubha ang sakit, sa wakas ay naintindihan na ni Ito ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Gazam 3 taon na ang nakakaraan. Ang katotohanan sa likod ng pagiging itinuturing na adik. Sa pamamagitan ng DEG, hindi lang bumalik ang lumang sakit ni Gazam, kundi may tumor din sa thymus gland niya, na pinaghihinala ang malignant tumor. Iminungkahi ng doktor na magpadagdag pa siya ng mga pagsusuri at magpa-opera agad ngunit tumanggi si Gazam. Magsisimula na ang Presidente Cup at pagkatapos ng 2 buwan ay National Sports Festival na naman. Kung walang coach, hindi makakalahok sa kompetisyon ang mga estudyante. Nagmakaawa si Gazam sa doktor na pahintulutan siyang magtiis ng 3 buwan. Wala siyang nagawa kaya binigyan na lang siya ng doktor ng kaunting gamot. Dahil dito, hindi maintindihan ni Ehi ang desisyon ni Gazam. Kinuwestiyon niya kung bakit palagi niyang itinatago sa kanya. Paliwanag ni Gazam na 3 taon na ang nakakaraan. Pumaharap si Ehi sa isang mahalagang kompetisyon kaya hindi niya sinabi. Nagmakaawa siya kay Ehi na huwag itong sabihin sa kahit sino. Ngunit dahil pumunta ang ambulansya sa paaralan, nagdulot ito ng malaking gulo. Tinanong ni Vice Principal Song si Gazam kung ano talaga ang nangyari. Sa kritikal na sandali, tumayo si Ehi upang tulungan siya. Mayroon akong kawalan ng kontrol, sabi ni A. Ipinaliwanag na dinala lang siya ni Gazam sa ospital. Pagkarinig nito, pinaalalahanan ni Vice Principal Song si A na kung mayroon talaga siyang sakit na iyon, dapat na siyang huminto sa pag-coach ng mga atleta. Nang makita ang masamang sitwasyon, sinubukan ni Gazam na sabihin ang totoo. Hindi iyan ang totoo, ngunit pinutol siya ni A. Coach Gazam, salamat sa nangyari kahapon, putol ni A. Kung hindi kayo naniniwala, kukunin ko ang medical certificate. Sa totoo lang, hindi nagsinungaling si A. Mayroon talaga siyang kawalan ng kontrol. Naramdaman ni Gazam na malaki ang utang niya kay A, noon man o ngayon. Nangako siyang hahanap ng paraan para gumaling ang kanyang sakit. Gayunpaman, hindi naniwala si Vice Principal Song at ang iba pa kay A. Tuwang-tuwang sinabi ni Norwin, hindi ko inakala na may amnesia talaga si A. Sa totoo lang, sinabi ko talaga sa kanya na hayaan si Seo Huyn na umakyat sa ranggo. Kaya sinunod niya ang sinabi ko. Agad na pinigilan ni Vice Principal Song si Norwin. Si Coach Bang Nam ay may mukha na puno ng pag-iisip pagkatapos marinig ito. Kinabukasan, ipinakita ni A ang kanyang diagnosis kay Norwin. Agad niyang kinansela ang pagiging coach ni A. Pinagbawalan siyang lumabas sa shooting team sa hinaharap. Gusto ni Ehi na magpatuloy sa pagsasanay bilang isang atleta. Ngunit nangungutya si Norwin.
Gayunpaman, hindi ka man lang makabaril ng isa ngayon. Mas gagaling ang sakit kung tatayo ka lang sa pasilyo tulad nito. Hayaan na, tapos na ang karera mo bilang atleta. Hindi sinasadyang nakita ito ni Gazam. Iminungkahi niya kay Ehi na pansamantalang itigil ang pagbaril upang mapatatag ang kanyang kaisipan. Baka makatulong ito sa kanyang sakit. Ayaw tumigil sa pagsasanay ni E. Sinabi ni Gazam, basta di tumakbo ka ng 300 laps sa stadium. Ibabalik ko sa iyo ang baril. Sa ganoong paraan, nagsimulang mag-jogging si E kasama ang mga miyembro ng rugby team. Malapit na ang unang araw ng Presidente Cup. Pinapalakas ng lahat ng koponan ang kanilang pagsasanay. Sa wakas, dumating na ang araw ng laro. Pinangunahan ni Gazam ang mga miyembro ng rugby team na lumabas sa field. Nang makita sila ni Coach Kim Minjung ng Zisang High School, nagsalita siya ng panunuya. Sumagot si Gazam, Diyos ko, napakaingay ng tahon ng aso. Saan nanggagaling iyon? Iba sa dati. Ang rugby team ng Zisang School ay may bagong miyembro. Iyon ay si Tipong. Nang makita siya ni Songjun at ng iba pa, labis silang nalungkot ang dating kasamahan sa koponan. Ngayon ay naging kalaban upang manalo sa laban. Nagpuyat si Gazam para mag-aral ng mga taktika. Pumunta rin ang ina ni Songjun upang magdala ng pagkain para sa kanyang anak. Tuwang-tuwa si Songjun nang makita ang kanyang ina. Akala niya dumating ang kanyang ina para manood ng laro niya bukas. Ngunit sinabi ng kanyang ina na kasama niya ang kanyang ama na pupunta sa Spain para suportahan ang laro ni Songjun. Gusto mo bang pumunta sa Spain pagkatapos ng graduation? Inakala ng kanyang ina na makakapunta siya doon upang alagaan si Songjun. Suriin ang kontrata at matutong maging ahente. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang bumalik-balik ang kanyang ina at ama at para kay Songjun. Isa rin iyon sa pagtakas. Hindi inakala ni Songjun na magiging ganoon kahilig ang kanyang mga magulang. Gusto pa siyang gawing katulong ni Songjun, hindi ako pupunta. Magpapatuloy ako sa paglalaro ng rugby at gagamitin ko ang rugby para makapasok sa kolehiyo. Pagkarinig nito, sumimangot ang kanyang ina at umalis. Paglingon ni Songjun, nakita niya si Gyu Jin na nakatayo sa tabi ng kalsada at tumatawag. Hindi ka umiiyak. Noong bata ka, talagang iyakin ka. Lumabas na. Narinig ni Gujin ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Bawat isa ay may sariling problema habang lumalaki. Inaliw ni Gujin si Songjun na magsikap sa laban bukas. Oras na para matulog. Tumayo si Gujin at bumalik sa dormitoryo nang makita niya si IG na naghihintay sa kanya. Medyo bumaba ang performance mo nitong mga nakaraang araw. Iniisip ko na baka may dahilan. Sinabi ni IG kay Gujin na lihim niyang tiningnan ang kanyang practice diary. Ngumiti si Gujin nang marinig ito. Sinabi niya na normal lang ang kanyang pagbaril dahil hindi malaki ang pagbaba ng score. Inakala lang niya na dahil iyon sa hindi magandang kondisyon. Tinanong ni IG si Gujin kung nagpalit ba siya ng sapatos sa pagbaril. Tumango si Gujin. Sinabi ni IG na kahit parehong brand at parehong sukat ang sapatos, mag-iba pa rin ang pakiramdam kapag suot. Pagkatapos kumpirmahin na ang pagbaba ng performance ni Gyu Jin ay kasabay ng pagpapalit niya ng sapatos. Sigurado na si IG sa kanyang hula. Dinala ko rito ang lahat ng sapatos na pareho ang sukat. Subukan mong isuot at subukan mong mag-pose sa pagbaril. Pagpalit ng eksena, naghahanda na si Vice Principal Song na pumunta sa stadium. Nang biglang pinigilan siya ni reporter Haisik ng Sports Today. Nabalitaan na interesado si Haisik sa rugby team at kay Coach Gazam. Agad na naramdaman ni Vice Principal Song na may kakaiba. Maglalaro na naman siya ng kalokohan. Pagpalit ng eksena sa stadium, nang makita ang mga upuan ng scout na walang tao, labis na nag-alala si Principal Kang. Inaliw niya si Gazam na hindi pa nagsisimula ang laban. Maghintay muna tayo. Sa sandaling ito, dumating si Coach Song. Hindi makapagsalita si Gazam. Tinanong ni Coach Song si Gazam kung ano talaga ang sasabihin niya bago ang finals noong taon na iyon. Pagkarinig nito, napaisip si Gazam. Nang malaman niya na mayroon siyang myasthenia gravis noong taon na iyon, ang una niyang ginawa ay sabihin kay Coach Song na hindi siya maganda ang pakiramdam at baka hindi siya makapaglaro. Nagalit si Coach Song nang marinig ito. Dahil kung manalo sila sa laban na iyon, magkakaroon sila ng pagkakataong lumahok sa Olympics. Naoperahan na ang tuhod ni Sangji ng 2 beses. Ngunit nagtiis pa rin siyang bumalik upang makakuha ng tiket sa Olympics. Maging si Teho ay tinalikuran ang operasyon sa siko. Inisip ni Coach Song na, kahit hindi nasa pinakamahusay na kondisyon si Gazam, kailangan lang niyang maglaro ng isa pang laro. Gusto pa sanang magsalita ni Gazam, ngunit nagalit si Coach Song. Kaya napilitan siyang lunukin ang kanyang mga salita. Uminom si Gazam ng steroid upang makalaro ng normal. Ang resulta ay nahuli siya sa paggamit ng bawal na gamot. Sa paglipas ng mga taon, palaging iniisip ni Coach Song kung siya ba mismo ang sumira kay Gazam. Nahulaan niya na ang salitang balak sabihin ni Gazam noon ay tiyak na may kinalaman sa bawal na gamot. Kahit huli na, humihingi ako ng tawad. Pinasan mo ang napakaraming responsibilidad. Inaliw ni Gazam si Coach Song na huwag nang mag-alala pa sa nakaraan. Mag-focus na lang sa mga miyembro ng team. Sa wakas nagsimula na rin ang laro. Lumabas sa field si Gazam. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagsasanay, umunlad ang mga miyembro ng team. Nang husto at agad na nakapuntos ng unang puntos. Pagkatapos, naging dikit ang laban nila sa Zesang High School. Kung walang hindi inaasahan, ang panalo sa laban na ito ay tiyak na hindi magiging problema. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Sa rugby, napakahalaga ng tackle. Ngunit hindi ito magawa ni Moon-yung nang makita si Moon-yung. Lahat ay natigilan. Sa halftime break, sinabi ni Moon-yung kay Gazam na hindi siya makakasalubong ng kalaban. Hindi na intindihan ng mga kasamahan sa koponan. Normal naman si Moon-yung sa pagsasanay. Bakit hindi niya ito magawa ngayon? Sa mundong ito, bawat atleta ay may kanikanyang problema.
Ang mahalaga ay kung gaano kahusay ang mga kasamahan sa makakapuno sa kahinaan niya. Pagkasabi nito, agad na inayos ni Gazam ang diskarte. Inutusan niya ang mga miyembro na sumuporta sa likuran kapag umatake si Moon-Yoon. Sinisikap na gamitin ng husto ang bilis niya. Maganda ang diskarte, ngunit sa ikalawang kalahati, nagpalit ng reserve player ang isang school. Samantalang sa Hanjayang Sports School, bawat isa ay may kanikanyang posisyon. Walang pamalit, malaki ang agwat ng pisikal na lakas ng dalawang panig. Sa huli, talo sila sa laro na may 2 puntos na pagkakaiba. Umiyak si Songjun at ang buong koponan. Labis na sinisisi ni Moon-Yoon ang sarili. Inaliw sila ni Gazam na napakaganda na ng performance ng buong koponan. Nasa harapan pa ang National Sports Festival. Pagkatapos ng rugby match, dinala ni Gazam ang buong koponan upang suportahan ang shooting team. Madaling nanalo si Gujin ng gintong medalya, habang nanalo si Seohoy ng pilak na medalya. Dahil sa resulta na ito, hindi nasiyahan si Vice Director na ng Edukasyon. Ngayong taon, ang quota para sa direktang pagpasok para sa air pistol event ng Korea Sports University para sa air pistol ay isa lang. Kung gayon, hindi ba sigurado na kay Gujin na ang slot na iyon? Sabi ni Deputy Chief of Education na kay Nowin na maghanap ng solusyon bilang isang pinuno sa larangan ng edukasyon. Sa halip na mag-isip ng paraan para mapahusay ang kakayahan ng kanyang anak. Sa halip, abala siya sa paggawa ng gulo pagkatapos ng pangkalahatang halalan. Sinabi ni Vice Principal Song Jin-ae maigazam sa pulong na nagpahayag siya ng matatapang na pahayag ngunit natalo naman sa huli. Sinuportahan ni Nowin ang pagkakataong ito para payuhan si Gazam na magbitiw para akuin ang responsibilidad. Sa sandaling ito, nag-ring ang telepono at ito ay ang rugby team ng EV Ong-Song University. Gustong pumunta ng kanilang recruiter sa paaralan natin upang manood ng pagsasanay ng team. Ang lahat sa meeting room ay lubos na nagulat. Agad na nagpaliwanag si Principal Kang. Sa pagkakataong ito, dumating ang Coach Song upang panoorin ang laro at sumulat ng scouting report na naniniwala na ang rugby team ng Hanjiang High School ay magiging isang kagalang-galang na kalaban sa National Sports Festival. Kaya naman, ang rugby team ng paaralan ay nakakakuha na ngayon ng maraming atensyon. Nang marinig ito, agad na nagbago ang saloobin ni Vice Principal Song Magaling. Coach Gazam, binabati kita. Nagpahayag si Vice Principal Song sa lahat ng tao na ang rugby team ay may potensyal. Hindi na kailangang buwagin pagkatapos noon. Sinimulan niyang ayusin muli ang lugar at oras ng pagsasanay para sa iba't ibang sports sa pagkakataong ito. Ang rhythmic gymnastics team ay walang napanalunang medalya, kaya hiniling ni Vice Principal Song na ipaubaya nila ang oras ng paggamit ng fitness room sa rugby team. Nanahimik si Coach Bang nang marinig ito. Malapit na ang National Sports Festival. Kung hindi makakapagsanay ang mga miyembro ayon sa plano, paano sila makakakuha ng magandang resulta? Ngunit napakakonsistente ng saloobin ni Vice Principal Song. Gusto ni Nohoy na tulungan si Coach Bang kaya. Lihim niyang tinanong ang opinyon ni Vice Principal Song. Sinabi niya na ang lahat ay para sa kanyang promotion assessment points bilang principal. Kung aling sport ang makikinabang sa kanya, susuportahan niya ito. Pinaalalahanan din niya si Nohoy na mag-isip ng paraan upang malutas ang problema ni Seohoy ang totoo. Napakaganda ng medal points ni Gujin. Ang kanyang akademikong pagganap sa paaralan ay nasa ligtas na zona din. Kailangan lang niya ng rekomendasyon mula sa paaralan at coach para ma-recruit ng direkta sa Daehan Sports University. Ngunit kailangan ba niyang pumasok sa universidad? Hinarap si Nohoy at sinabi kay VE na sumulat ng rekomendasyon para kay Gujin. Nang marinig na may gagawin, agad na pumayag si A nang hindi nag-iisip. Tungkol naman sa rugby team, ang mga miyembro ay naghahanap ng paraan kamakailan upang tulungan si Moon Woong na magsanay ng kanyang tackle. Ngunit walang epekto sa araw na iyon. Biglang may lumabas na post sa internet, ang freshman ng Hanjiang High School rugby team. Si Moon Woong ay isang bully. Ang impormasyong ito ay syempre mali sa katunayan. Si Moon Woong mismo ang binubuli. Tumanggi si Moon Woong kaya binubuli siya ng mga ito. Nagbanta pa. Siguradong mahusay din ang tatay mo sa pagkakaroon ng latay tulad mo. Balita ko dating rugby player siya. Ang pagyurak sa kanyang ama ang huling limitasyon ni Moon Woong. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng trauma sa kanyang puso. Ngayon, kumakalat pa ang maling chismis. Nagdudulot ng masamang epekto sa kanyang kinabukasan. Nagpa siya si Gajam na maghanap ng solusyon. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng paraan, pinuntahan na ni Songjun at ng buong team ang nambubuli. Hiniling na burahin ang post. Nagbigay ng kondisyon ang nambubuli basta lumuhod si Songjun. Burahin niya ang post. Gustong gumamit ng puwersa ang mga kasamahan sa koponan, ngunit pinigilan sila ni Songjun. Pakiusap burahin mo na ang post na iyon nang makita si Songjun na lumuluhod. Tuwang-tuwa ang nambubuli, kinuha ang telepono at kinuhanan ito ng larawan. Tiniis lahat ni Songjun, isa lang ang kanyang hiling. Iyon ay burahin ang post. Napilitan ang nambubuli na burahin ang post sa harap ng buong team. Nabura ang post, ang epekto ay naalis na. Nang malaman ni Gajam na gumawa ng ganoong mapanganib na bagay ang mga miyembro, galit siya at sinisi ang sarili bilang isang coach. Dapat ay siya ang nagresolba nito. Ngunit ang kanyang mga estudyante ang gumawa nito para sa kanya. Upang matulungan si Moon Woong na malampasan ang kanyang mental block, tinawag ni Gajam ang buong team sa practice field. Simula ngayon, magpa-practice tayo ng tackle. Isa-isa, ako ang magiging target ninyo, nag-utos ang coach. Kailangang sumunod ang lahat, ngunit nang si Moon Woong na ang turn, hindi pa rin niya magawa. Bakit hindi mo pagisingin ang iyong espiritu? Ang iyong mga kasamahan sa koponan ay handang kumuha ng panganib para sa iyo. Ngunit hindi ka man lang makagawa ng isang tackle sa sandaling ito.
Dumating ang ama ni Moon Woong sa practice field. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Gajam. At naunawaan na kailangang malampasan ni Moon Woong ang pagsubok na ito. Kaya nagmadali siyang dumating. Nang makita si Moon Woong na hindi pa rin makagawa ng tackle, sinabi niya, "Sa dami ng pagsisikap na inilaan mo, ngunit hindi pa rin kaya. Baka hindi na angkop sa iyo ang daan na ito." Ayaw umalis ni Moon Woong nagmakaawa kay Gajam na manatili. Ngunit sinabi ni Gajam, "Kung hindi ka makakapag-tackle, hindi ka maaaring manatili sa team." Sa ganoong paraan, sa wakas ay nalampasan ni Moon Woong ang kanyang mental block. Umiyak ang lahat ng miyembro ng team. Labis ding naantig si Principal Kang at ang ama ni Moon Woong. Tungkol naman kay Coach Bang dahil sa gilit. Muli siyang nagpunta kay Vice Principal Song. Kinuwestiyon kung bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng walang pagmamalasakit. Binalaan ni Vice Principal Song si Coach Bang. Mag-i-expire ang kontrata mo sa Pebrero ng susunod na taon, hindi ba? Hindi pa natin tapos pag-usapan ang muling pagpirma ng kontrata. Sana ay makapagpatuloy pa tayong magtrabaho ng sama-sama sa susunod na taon. Ito ang resulta ng pakikipagkaibigan sa isang tigre sa huli. Nakita na rin ni Coach Bang. Ang tunay na kulay ni Vice Principal Song nagbago ang eksena kay. Mabilis niyang natapos ang sulat ng rekomendasyon para kay Gujin ng isinumite. Partikular siyang nagpaalala. Ang pangalawa at ika-6 na talata ay sumulat tungkol sa mahahalagang bentahe ni Gujin. Kaya bisa na ay panatilihin ito ng guro susunod, tinanong ni A si Norwin. "Maaari ba akong pumasok sa shooting range para magsanay?" Sa pangkalahatan, may pre-arranged na listahan ng mga tinatanggap. Ang mga salitang ito ay nagpadama kay Norwin ng kahihiyan at galit. Binalaan niya si Woojin na tumahimik na lang at maghanda para sa regular na pag-amin. Galit na sinabi ni Woojin na magsasampa siya ng reklamo sa asosasyon. Nang marinig ito, nagalit si Norwin. "Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako." Sa gitna ng paghila, naitulak si Woojin at bumagsak sa lupa. Tumama ang ulo sa salamin. Hindi pa rin tumigil si Norwin. Sa kritikal na sandali, sumugod si Eng. Iginiit ni Norwin na si Woojin ang kusa na bumagsak. Nagmumura siya habang abutin na sana si Woojin. "Lumayo ka kay Woojin." Dinala si Woojin sa ospital, mayroon siyang maraming galo sa katawan. Kailangan ng hindi bababa sa 3 linggo para gumaling. Nanindigan si Norwin na ito ay isang aksidente. Dahil nagsalita si Woojin ng mga bagay na walang katotohanan kaya titinuruan niya ito. Nagtanong si Principal Kang kung ano talaga ang sinabi ni Woojin. Kinuha niya ang sulat ng rekomendasyon mula sa Daehan University at sinabi na iyon ay pandaraya sa admission. Sinabi ni Principal Kang na magtatatag siya ng isang komite para imbestigahan ang katotohanan tungkol sa insidenteng ito. Natakot si Norwin na lumaki ang issue kaya agad siyang nagpanik. "Vice Principal Song, magsalita ka naman. Malaking problema ito. Karahasan sa paaralan at hinala ng pandaraya sa admission." Nagsalita si Vice Principal Song. "Ang insidenteng ito ay dapat imbestigahan ng malinaw. Hindi pwedeng masira ang reputasyon ng paaralan." Ang ganitong saloobin niya ay ikinagulan ni na Principal Kang at Norwin. Dahil si Norwin ay kailangang sumailalim sa investigasyon. Ang posisyon ng pansamantalang coach ay si Egi ang humawak. Pagkatapos umalis ni na Principal Kang at binalaan ni Vice Principal Song si Norwin. "Huwag na huwag mo akong isasali sa bagay na ito. Kung maapektuhan ang aking promosyon kahit kaunti, huwag kang umasang mapapanatag ka." Matapos bantaan, tumalikod si Vice Principal Song at umalis. At nakita si Coach Bang na paparating. Dumating si Coach Bang upang magsumbong kay Vice Principal Song. Nangyari iyon kagabi, pagkatapos mag-ensayo ni Gajam at bumalik sa dormitoryo. Nakita niya si Coach Bang na nakaupo sa kanyang silid. Hindi ba kakaiba na bigla na lang gumaling ang kakayahan? Kaya nais kong magtanong kung may sikreto ka. Hindi, nagduda si Coach Bang na si Gajam ay nagbigay ng ipinagbabawal na gamot sa mga atleta. Pagkatapos noon, sinabi niyang nagbibiro lang siya at lumabas ng silid. Dali-daling binuksan ni Gajam ang drawer at nakita na nawawala ang kahon ng gamot. Sinundan niya sana upang hanapin si Coach Bang ngunit nagkataong kailangan siyang makita ni Song Jun kaya huminto siya. Nakuha ni Coach Bang ang gamot ni Gajam. Sa pag-aakalang hawak na niya ang panalo, kaya sabik siyang naghanap kay Vice Principal Song. Bago pa magpatuloy si Coach Bang, nagalit na si Vice Principal Song. Tinuro siya at sinabing dahil walang kakayahan si Coach Bang kaya nagiging masama ang performance ng Rhythmic Gymnastics Club. Kahit na sinisigawan, hindi sumuko si Coach Bang. Tumalikod siya at nagpunta sa rugby club. Humiling sa mga miyembro na magtipon sa klinik. Bawat isa ay kumuha ng isa nito at pumunta sa banyo para kumuha ng sample ng ihi. Nagalit ang mga miyembro at nakipagtalo kay Coach Bang. Sa sandaling ito, tumakbo si Gajam. Ayaw makipag-away sa harap ng mga estudyante. Tinawag ni Gajam si Coach Bang sa labas para mag-usap. "Sa tingin mo ba ay nahulog na ako sa ganoong kalalim na magbibigay ako ng gamot sa mga bata para lang sa magandang resulta?" Diretsong tinawag ni Coach Bang si Gajam na isang adik. Hindi na nakapagpigil si Gajam at sumuntok. Mabilis na nag-away ang dalawa. Nang makita ito, sumugod din ang mga miyembro ng dalawang team at nagkagulo. Sa huli, dinala ang insidente kay Principal Kang. Balak niya sanang parusahan sila. Ngunit malapit na ang National Sports Festival. Hindi pwedeng maapektuhan ang pagsasanay.
Kaya nagdesisyon siya sa panahong ito. Ang rugby club at ang rhythmic gymnastics club ay magpapalitan ng coach sa isa't-isa. Kaya naman, nagsimula na ang cross-training ni Gajam at Coach Bang. Pareho silang responsableng coach, ngunit ang kanilang mga pamamaraan ng pagsasanay ay hindi angkop para sa sport ng bawat isa. Pagkatapos ng isang araw, labis na nahirapan ang mga miyembro ng parehong team. Nagpasya sina Songjun at Ingyu, ang kapitan ng Rhythmic Gymnastics Club, na magkasundo. Naniniwala ang dalawa na upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon, kailangan nilang pagkasunduin sina Gajam at Coach Bang. Magkasama na lang tayong gumamit ng fitness room. Pito-pito lang naman kami sa team. May espasyo pa hindi, nangako kakailangan mong tuparin iyon. Kinabukasan, ginamitan ng sako ang ulo ni Coach Bang ng mga miyembro ng rugby team at inihagis siya sa storage room. Pagkatapos nito, ganoon din ang sinapit ni Gajam at inihagis din sa loob. Agad na nilock ng buong team ang pinto mula sa labas at nagpahayag na kung hindi magkakasundo ang dalawa, huwag silang umasang makakalabas. Tinanong ni Coach Bang si Gajam kung ano ang gagawin. At nakita niya itong hirap huminga. Gamot, nasaan ang gamot ko, nasaan? Dali-daling kinuha ni Coach Bang ang kahon ng gamot sa kanyang bulsa at ipinasok sa bibig ni Gajam. Nang maayos na ang kalagayan ni Gajam, ikinuwento niya kay Coach Bang ang tungkol sa kanyang karamdaman. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon ang mga bata na magsumikap para sa kanilang mga pangarap. Pagkatapos, tuluyan ng nagkasundo si Gajam at Coach Bang. Sa pamamagitan ng cross-training na ito, ang mga miyembro ng parehong rugby at rhythmic gymnastics team ay maraming natutunan. Nagsimula silang makipagpalitan ng ideya. Dahil dito, parehong nagpakita ng malaking pag-unlad ang dalawang panig. Nagsimula ang Truth Investigation Committee na imbestigahan ang insidente ng pagkakasugat ni Gujin. Sinabi ni Eki na si Gujin ang gumawa ng sulat ng rekomendasyon. Ngunit binago ito ni Norwin sa pangalan ni Seo Huyn. Maliban pa rito, sinaktan din ni Norwin si Gujin nang malaman niya ang katotohanan. Bukod pa rito, itinanggi ni Norwin ang pananakit. Sinabing pagtuturo lang iyon. Vice Principal Song. Naniniwala si Principal Kang na dapat pakinggan ang pahayag ni Gujin. Aksidente lang iyon noong araw na iyon. Sinabi ng ina ni Gujin na malapit na ang National Sports Festival. Ayaw niyang maapektuhan ng ganitong mga bagay ang pagsasanay ng kanyang anak, kaya't dapat na lang palampasin ang insidenteng ito. Lumalabas na lihim na nakipagkita si Norwin sa ina ni Gujin. Sa taong ito, isa lang ang slot ng Daehan Sports University para sa air pistol event, kaya wala akong magawa. Pero sa susunod na taon ay magkakaroon ng 2 slot, at isa sa mga iyon ay tiyak na kay Gujin. Nangako pa si Norwin na tutulungan si Gujin na makasali sa isang team ng korporasyon sa hinaharap. Pagkatapos isaalang-alang ang mga benepisyo at pinsala, nagpasya ang ina ni Gujin na hindi na ituloy ang kaso. Labis na nagalit si IZ na hinayaan ng ina ni Gujin na ang kanyang anak ay mag-ensayo sa iisang lugar kasama ang taong nanakit sa kanya. Ngunit naniniwala ang ina ni Gujin na nakikialam si IZ sa mga bagay na hindi naman niya kailangan. Ang unang ginawa ni Norwin pagkatapos bumalik sa kanyang posisyon ay paalisin si IZ sa shooting club. Wala siyang koneksyon, walang taga-suporta, at wala ring medalya. Sino ang magkakagusto sa kanya? Agad na nag-impake si IZ ng kanyang mga gamit. Inakala ni Gajam na aalis na siya, kaya dali-dali niya itong pinigilan. Ngunit sinabi ni IZ na lalahok siya sa National Sports Festival bilang isang atleta. Ito ang kanyang huling pagkakataon. Bago umalis, pinakiusapan ni IZ si Gajam na alagaan ng mabuti ang mga bata sa shooting club. Nagsimulang manginig ang kamay ni Gujin na may hawak na baril. Nang makita ito, sumigaw si Norwin. May problema ba? Hindi nagustuhan ni Norwin ang kilos ni Gujin. Galit siyang nagtanong, ano bang balak kong gawin sa iyo? Nang makita na magwawala na si Norwin, dali-daling nagsalita si Seo Huyn na kailangan niya ng pagtuturo. Tumugon si Norwin at bumaling kay Gujin. Kung hindi ka maayos, lumabas ka. Huwag kang maging sagabal dito. Lumabas si Gujin sa shooting range at nakaramdam ng pagkahilo at panlalabo ng paningin. Nang makita na hindi siya makalakad, umupo si Moon Woong at binuhat siya. Nagmakaawa si Gujin kay Moon Woong na huwag itong sabihin kahit kanino. Tungkol naman kay IZ, nag-focus siya sa kanyang pagsasanay sa buong panahong iyon. Nang araw na iyon, habang kausap niya si Gajam sa video call, bigla siyang nakarinig ng boses ni Seo Huyn. Alam mo ba kung nasaan si Coach IZ? Bakit mo tinatanong iyan? Nawawala si Gujin. Pinakiusapan ni IZ si Gajam na hanapin si Gujin at naghanda rin siyang tumakbo papunta sa paaralan. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gujin. Nasa ospital si Gujin ngayon. Hindi ko na kayang panatilihin ang balanse. Sabi ng doktor, dahil daw ito sa pinsala sa aking tainga. Sinabi ni Gujin na kung malalaman ito ng kanyang ina, tiyak na pipilitin siyang iwan ang pagbaril. Kahit na hindi na siya mananalo ng unang gantimpala. Ngunit dahil mahal na mahal niya ang pagbaril, nagmakaawa siya kay IZ na tulungan siya. Nang marinig ito, agad na nagdesisyon si IZ na bumalik sa Hangyang Sports High School para tulungan si Gujin. Mariing tumutol si Gajam, ngunit determinado si IZ. Kinaumagahan, lumuhod si IZ at nagmakaawa kay Norwin na payagan siyang bumalik sa shooting club. Handa akong maging isang manika para sa iyo na parang hindi ka nakikita at hindi ka naririnig. Labis na natuwa si Norwin nang marinig ito. Ngunit hindi pa rin lumamig ang kanyang galit. Kung gayon, ituring mo ang sarili mo bilang isang serving machine. Napakagaling, napakagaling. Nang makita ni Gajam na ganoon ang pambubuli ni Norwin, hindi na siya nakapagpigil.
Galit siyang sumuntok at binali ang isang salamin, balak niyang saktan si Norwin. Kinailangan ni na Izzy at Coach Bang na pigilan siya ng buong lakas. Sa huli, kumalma rin si Gajam at umalis ng nagingit-ngit. Pagkatapos ng kaguluhang ito, pumayag si Norwin na bumalik si Izzy sa shooting club. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Izzy kay Gajam, kung hindi ako. Ang mga bata mismo ang makakatanggap ng ganitong pagtrato. Kaya pibala kong tiisin ito ng mas matagal. Sa katunayan, si Izzy ay katulad ni Gajam. Lahat ay para sa kanyang mga estudyante. Tungkol naman kay Vice Principal Song, matapos makita ang galit ni Gajam, alam niyang hindi niya makokontrol ang taong ito. Kaya nagpa siya siyang humanap ng paraan upang tuluyang maalis si Gajam. Naalala niya ang reporter na si Haitet na nagbigay sa kanya ng calling card noon. Pagkatapos bumalik sa shooting club, nagsimulang bumuo si Izzy ng personal na plano sa pagsasanay para kay Gujin. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi talaga makakapasok si Gujin sa shooting range. Dahil dito, hindi na masyadong nakakainis si Norwin. At ipinasa na niya si Gujin kay Izzy. Malapit na ang National Sports Festival. Nang araw na iyon, nag-organisa ang paaralan ng isang pagpili ng tao na bubunot para sa mga laban. Sa mundo ng Korean sports, mayroong paniniwala na ang swerte sa pagbunot ang nagpapasya sa lahat. Ang magbubunot ang magdedesisyon sa kalaban sa elimination round ng bawat sport. Nagsimula ang pagpili, agad na inanyayahan ni Principal Kang ang mga taong may masamang kapalaran, salungat ang edad at nakaranas ng masamang panaginip kamakailan na umalis. Ang iba pang mga coach ay nagsimula, gumamit ng kanilang mga telepono para bumunot online. Ang dalawang taong may pinakamataas na puntos ang magiging kinatawan sa pagbunot. Matapos bumunot, inilapag ng lahat ang kanilang mga telepono sa mesa at isa-isang tiningnan. 100 puntos, kaninong swerte ito ngayong buwan, may nakakuha ba ng 100 puntos? Pagkatapos makita ni Vice Principal Song ang kanyang resulta, ang mukha ay medyo hindi maganda. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nakakuha si Izzy ng 78 puntos. Pangalawa sa ranggo ang pagpiling ito ay upang hanapin ang pinakamaswerteng tao. Kaya kahit hindi masaya si Vice Principal Song, wala siyang magagawa. Pagkatapos mapili si Gajam at Izzy, nag-organisa ang paaralan ng isang simpleng seremonya para bigyan sila ng swerte. Masayang masaya si Gajam na makakasama si Izzy sa pagbunot. Ngunit nang dumating ang araw ng pagbunot, medyo kinabahan siya. Sa kabutihang palad, maganda ang resulta, at masaya ang lahat ng coach sa mga nakalaban na nabunot. Sa pagkakataon, ang rugby team ay nakabunot ng kalaban na Mochen High School. Labis na nasasabik ang mga miyembro nang malaman ang kalaban sa unang round. Nasa kabilang panig ang Zichang High School, kung manalo tayo ng tuloy-tuloy. Sa championship game pa lang natin sila makikita. Sa pag-iisip ng layunin ng team na maging kampiyon, punong-puno ng kumpiyansa ang lahat. Tanging si Song Jun lamang ang may kakaibang ekspresyon. Nakipagkita si Vice Principal Song sa reporter na si Haitet. Nalaman ni Haitet na madalas pumunta si Gajam sa Neurology Department at iniresetahan ng steroid. Naniniwala siya na ang biglaang pagtaas ng kakayahan ng rugby team ay dahil nagbigay si Gajam ng ipinagbabawal na gamot sa mga estudyante. Nagmungkahi siyang magsagawa ng panayam sa loob ng paaralan. Kung makikipagtulungan ka lang sa akin ng maayos sa pagkakataong ito, agad kong mababakante ang upuan ng principal ng Hangyang Sports School. Sumasang-ayon ito sa intensyon ni Vice Principal Song. Agad niyang binanggit ang bagay na ito sa pulong. Pumayag si Principal Kang sa panayam, ngunit hiniling na ang artikulo ay dapat kumpirmahin muna ng Education Office bago i-publish. Tungkol naman kay Gajam, sa pagsasanay noong araw na iyon, sa wakas ay natuklasan niya ang hindi magandang kalagayan ni Song Jun. Parang na-dislocate ang balikat mo. Huwag kang gumalaw, huwag mong igalaw. Dinala ni Gajam si Song Jun sa ospital para magpatingin. At na-diagnose na may rotator cuff tear. Agad siyang nag-ayos para ma-confine si Song Jun sa ospital. Ngunit mariin siyang tumutol. Binalaan ni Gajam na kung ayaw niyang matapos ang kanyang sports career, sumunod siya ng maayos. Ang nangyaring ito bago ang paligsahan ay nagpasama sa loob ni Gajam at ng mga miyembro. Naniniwala siyang kailangang ipaalam ito sa mga magulang ni Song Jun. Agad na nagpadala ng mensahe ang ina ni Song Jun tungkol sa college counseling meeting kinabukasan. Umaasa akong hindi dadalo si Song Jun. Sa pagpupulong kinabukasan, hiniling ng ina ni Song Jun kay Gajam na kumbinsihin ang kanyang anak na iwan ang rugby. Hayaan mo na lang siyang mag-aral na maging kinatawan at magtrabaho kasama ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman sa kanya rin. Hindi pa tapos magsalita ang kanyang ina nang sumugod si Song Jun. Palihim siyang umuwi upang dumalo sa pagsasanay. Hindi niya inaasahang makikita niya ang kanyang ina dito. Ipinahayag ni Song Jun na magpapatuloy siya sa paglalaro. Maglalaro siya ng rugby dahil ayaw niyang maging anino ng kanyang nakababatang kapatid. Ang ina ay umaasa lamang na makakapili ka ng mas madali at mas ligtas na landas. Iyon ay madali lamang para sa iyo, inay. Kahit na malinaw na ipinahayag ni Song Jun ang kanyang pananaw, umaasa pa rin ang kanyang ina na kukumbinsihin ni Gajam ang kanyang anak. Pagkatapos ay humiling si Song Jun na sumali sa pagsasanay. Ngunit mahigpit na tumanggi si Gajam. Umaasa siyang iisipin ni Song Jun ang mas malaking larawan. Ngunit sinabi ni Song Jun, kung hindi siya makakasali sa National Sports Festival na ito, wala na siyang ibang pagkakataon. Ipinahayag ni Gajam na bago gumaling ang balikat ni Song Jun, hindi niya papayagan itong sumali sa pagsasanay. Sa katunayan, si Gajam ay labis ding nababahala. Ang bawat manlalaro ng koponan ng rugby ay may natatanging posisyon at walang sinuman ang hindi mahalaga.
Si Songjun ay nasugatan, at baka hindi makapaglaro ng normal ang buong koponan. Para kay Songjun, labis niyang pinag-iisipan kung paano mabilis nagagaling ang kanyang balikat. Noong araw na iyon, naghanap siya sa internet at nabasa na ang steroid ay makakatulong sa paggaling. Mula noon, isang maling ideya ang nabuo. Si Songjun ay nagsuot ng sombrero at maskara at pumunta sa ilalim ng isang tulay. Hindi niya alam na sa sandaling ito, si reporter Huitech ay nagtatago sa isang sulok at palihim na kumukuha ng litrato. Kinaumagahan, lumabas ang insidente sa pahayagan. Ang puso ni Vice Principal Song ay labis na nasasabik pagkatapos basahin ang balita. Agad siyang nagdala ng mga tao sa dormitory upang maghanap ng ebidensya. Nalaman ni Gazam ang balita at sinubukan itong pigilan, ngunit huli na ang lahat. Nakita nila ang ebidensya, isang kahon ng synthetic steroid. Sa loob ng drawer ni Songjun, sa harap ng matibay na ebidensya, tinanong ni Vice Principal Song si Songjun, inutusan ba siya ni Gazam na gawin ito? Mahigpit na tinanggihan ni Songjun. Sinabi ni Gazam na gusto niyang makipag-usap ng pribado kay Songjun. Ngunit paano papayagan ni Vice Principal Song iyon? Sa loob ng silid, tiningnan ni Gazam si Songjun sa mata at nagtanong, ginamit mo na ba ito? Hindi po. Kung magsisinungaling ka ngayon, wala nang paraan para mailigtas ka. Talaga bang hindi mo ginamit? Talaga pong hindi ko ginamit. Pagkatapos marinig ito, nakahinga ng maluwag si Gazam. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa sandaling ito. Dumating din sina Principal Kang at ako, si Gazam ang nagsabi sa lahat na iyon ay gamot ko. Na-diagnose ako ng malubhang myasthenia gravis dahil nanganganib ang career ni Songjun sa sports. Inamin ni Gazam na mayroon siyang malubhang myasthenia gravis. Tinanong ni Vice Principal Song si Principal Kang kung alam ba niya ang tungkol dito. Ano kung alam ko o hindi? Sinabi ni Vice Principal Song kay Principal Kang na dapat siyang managot sa pagkuha kay Gazam. Para kay Gazam, magboluntaryo siyang mag-resign o idedeklara ng paaralan na walang bisa ang kontrata sa pagkuha. Sinubukan pang magsalita ni Vice Principal Song ngunit pinutol siya ni Gazam. Ako ay isang pasyenteng may myasthenia gravis at nahihirapan akong huminga. Pakiusap, bilisan mo. Agad na dinala si Gazam ng ambulans. Ang mga miyembro ng koponan ay bumaling upang batikusin si Song. Jun, sisirain mo ba ang rugby team namin? Tigilan mo iyan. Sa totoo lang, sinisisi rin ni Songjun ang sarili. Nag-alala lang siya sa pinsala sa balikat at gustong makapaglaro ng normal. Hindi niya inakala na magiging ganito ang lahat. Para kay Gazam, pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na kailangan niyang operahan kaagad at hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Gusto pa ring subukan ni Gazam na magpatuloy. Ngunit mariing tumanggi ang doktor. Pagbabago ng eksena, ipinakita ni Vice Principal Song ang medical certificate ni Gazam kay Norwin. Naniniwala siya na hindi ito maaaring palakihin at maghanap na lang ng angkop na dahilan para i-handle ito sa antas ng suspension, reprimand o pagbabawas ng sweldo. Basta maalis si Gazam ay ayos na. Pagkatapos ma-ospital si Gazam, labis na nag-alala ang mga miyembro ng koponan at sabay-sabay silang nagpunta sa ospital upang bisitahin siya. Umaasa sila na makapagpatuloy si Gazam na maging kasama at magsanay sa kanila. Kahit wala ako rito, ang itinuro ko sa inyo ay naroon pa rin. Pinaalalahanan sila ni Gazam na magkaisa at magtulungan. At huwag na huwag magdududa sa kanilang paniniwala. Mula bukas, magpatuloy sa pagsasanay. Pagkaalis ng mga miyembro ng koponan, bumalik si Songjun. Bumili siya ng isang pares ng slippers para kay Gazam upang magamit habang nasa ospital. Nang marinig, kinuha ni Songjun ang slippers at nakita itong napakakulay. Sinabi ni Songjun na sumasagisag ito sa landas na puno ng bulaklak. Suotin mo ang slippers na ito at darating ang magagandang bagay. Alam ni Gazam na ang buhol sa puso ni Songjun ay hindi pa naaalis. Tinanong niya kung bakit siya bumili ng ipinagbabawal na gamot. Kasi pakiramdam ko napakawalang silbi ko. Ako ang captain. Pero nasugatan ako bago ang isang mahalagang laban. Sinabi ni Songjun na nag-aalala rin siya na baka hindi siya makapasok sa kolehiyo o hindi makapasok sa corporate team. Pagkatapos marinig ito, mahinahong pinayuhan ni Gazam. Kailangan mong maniwala sa oras na iyong inilaan. Kung hindi mo kaya, maniwala ka sa iyong mga kasama sa koponan. Nang marinig ang mga salitang ito, humagulgol si Songjun. Kinabukasan, pagbalik ni Songjun sa paaralan, hinarang siya ni Vice Principal Song. Sinabi ni Vice Principal Song na, alam niyang kay Songjun ang gamot. Pumili ka, isa sa inyo ang papalit kay Gazam bilang coach. Binalaan ni Vice Principal Song si Songjun na samantalahin ang pagkakataong ipikit niya ang kanyang mga mata at magpanggap na walang nakita at gumawa ng tamang pagpili. Ngunit hindi nakipagkompromiso si Songjun. Umalis siya at nakipag-usap sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Ayaw ng lahat na palitan ang coach at nagpasya silang ay boycott ang National Sports Festival. Anong ginagawa ninyo? Maliban kay Coach Gazam, wala na kaming ibang coach na gusto. Pakiusap, bigyan ninyo siya ng leave dahil sa kalusugan. Ipinahayag ni Songjun na kung hindi papayag ang paaralan, tatanggi silang lumahok sa National Sports Festival. Galit na sumigaw si Vice Principal Song na hayaan na lang sila. Hayaan silang magkagulo ay re-rehistro pa rin ng paaralan ang kompetisyon. Kung gayon, hindi kami gagalaw ng kahit isang hakbang sa field. Nang makita ang determinasyon ng mga bata, tinawag ni Principal Kang si Vice Principal Song sa opisina. Sinabi niya na handa siyang magbitiw, sa kondisyon na hindi dapat. Pahirapan ni Vice Principal Song si Gazam at ang rugby team. Pagkatapos nito, inabot niya ang kanyang resignation letter. Nagpaalam sina Daigi at ang iba pa kay Principal Kang. Iniisip na simula bukas, si Vice Principal Song na ang pansamantalang principal. Galit na galit sila.
Nagpa siya silang hanapin ang kahinaan ni Nguyen upang pabagsakin din si Vice Principal Song. Hindi namin maaaring hayaang magbitiw lang si Principal at akuin ang responsibilidad. Naman, syempre, hayaan mo ako. Magiging isisi ako sa pagkakataong ito. Nang araw na iyon, nagkaroon ng selection round ang shooting team. Personal na dumating si education manager na upang suportahan ang kanyang anak. Sa sandaling ito, hindi pa ganap na gumagaling si Nguyen. Inakala ni Nguyen na si Seo Huyen ang siguradong mananalo. Hindi inaasahang resulta. Si Nguyen pa ang napili bilang unang pwesto. Si Seo Huyen ang pumangalawa na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Lumingon si Gujin at niyakap si EID ng mahigpit. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang ginawa ni EID upang tulungan siyang gumaling. Ang eksenang ito ay labis na ikinabahala sa ina ni Gujin. Tinawag niya si Gujin sa labas at tinanong kung bakit. Hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pinsala. Sa hinaharap ang kalagayan mo at ang iyong mga laban. Ikaw na ang magpapasya sa sarili mo. Mula ngayon, ang gintong medalya ay para sa iyo. Hindi ito ang pangarap na hindi ko nagawa. Sa ibang pangyayari, galit na galit si education manager na. Tiniyak ni Vice Principal Song na ang direct admission sa Rihan Sports University ay tiyak na mapupunta kay Seo Huyen. Sa sandaling iyon, itinulak ni Seo Huyen ang pinto at pumasok. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit niya pinili ang shooting ay dahil ito ay isang sport na hindi maaaring mandaya. Pero ngayon, nandadaya si tatay, nakakahiya talaga. Tumingin si Seo Huyen at binati si Gujin sa pagkakahirang at sinabing siguradong mananalo siya sa susunod. Pagkatapos magsalita, inanyayahan niya si Gujin na kumain kasama siya at masaya. Pumayag si Gujin sa panig ng rugby team. Sa panahong ito, patuloy na binabantayan ni Masukbong at Intern Bang ang pagsasanay ng mga miyembro ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin nagpahinga si Gazam. Nagbalangkas siya ng isang serye ng mga diskarte at taktika at sinabi kay Songjun na isaulo ang mga ito. Binaliktad ni Songjun ang mga pahina at nagtanong, walang diskarte sa Dechang High School. Iyon, hintayin ninyong makapasok sa final na laban. Sasabihin ko sa inyo, ipinaliwanag ni Gazam ang lahat ng taktika kay Songjun sa kalaunan. Si Songjun ay napakatalino at mabilis na naisaulo ang lahat. Ang araw ng seremonya ng pag-alis para sa National Sports Festival ay siya ring araw ng operasyon ni Gazam. Noong gabing bago, nakatanggap siya ng larawan na ipinadala ng koponan. Inaliw ni Daigi si Gazam na nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya huwag na siyang mag-alala pa sa mga bata at mag-focus na lang sa kanyang operasyon. Sa seremonya ng pag-alis kinabukasan, ang mga koponan ng bawat sport ay tumanggap ng paghihikayat mula sa mga sikat na atleta o nakatatandang alumni. Nang maging turn na ng rugby team, ang imahe na lumabas sa main screen ay si Gazam. Sinabi niya na, tanging ang mga taong nadapa ang nakakaalam kung paano bumangon. At ngayon, alam na ng mga miyembro ng rugby team kung paano bumangon ng mag-isa. Hanggi ang mga bata, kailangan nating magkita sa final na laban. Nang isipin na darating si Coach Gazam sa final na laban, labis na nasasabik ang mga miyembro ng koponan. Nangako sila sa sarili na kailangan nilang makapasok sa final. Hindi nagtagal, opisyal nang nagbukas ang National Sports Festival. Nagtagumpay ang rugby team sa pagdaig sa lahat ng kalaban, at diretsong nakapasok sa final na laban. At ang kanilang kalaban sa final ay ang Jaya Zhuang High School. Sa araw ng final na laro, naroroon ang ina ni Songjun at ang ama ni Mon Yung sa audience. Lahat ng tao sa Hangyang Sports School ay dumating upang suportahan ang rugby team. Mag-umpisa na ang laro ngunit wala pa rin si Gazam. Sa sandaling iyon, nagdala ang isang delivery staff ng isang pakete. Ang nagpadala ay si Gazam at ang tatanggap ay si Songjun. Sa loob ay ang analysis document ng taktika ng Jaya Zhuang High School. Naunawaan ng mga miyembro na nangangahulugan ito na hindi darating si Coach Gazam. Bagamat medyo nabigo, nanumpa sila na tiyak na iwi nila ang kampyonato para sa kanilang coach. Pagkatapos ng coin toss, pinaalalahanan ni Songjun ang lahat na tandaan, ang mga taktika at magtulungan ng maayos. Sa sandaling ito, biglang nagulo ang stadium. Tumingin ang lahat sa pinanggalingan ng ingay at nakita si Gazam na pumapasok sa field. Tumayo ang lahat at sumigaw ng pangalan ni Gazam. Sinabi ko na magkikita tayo sa final, di ba? Labis na nagsumikap si Gazam upang makarating sa field. Labis na nagalak ang mga miyembro ng koponan nang makita ang kanilang coach. Sa kabilang banda, namutla si Vice Principal Song nang makita si Gazam. Ngunit wala siyang magawa. Ilang araw bago nito, nilapitan siya ni E. Ito ang ebidensya ng mga pandaraya sa admission na ginawa ni Coach Norwin mula noon. Siguradong hindi makakakolekta ng sapat na ebidensya si A ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang tulong ni Intern Bang. Tinimbang ni Vice Principal Song ang mga kalamangan at noong araw ng high school shooting final, nagpahayag siya, Ginoong Norwin, ang iyong posisyon bilang head coach sa Hangyang Sports School ay tatanggalin kaagad. Nagulat si Norwin nang marinig ang sinabi ni Song. Sinabi niya kay Vice Principal Song na kung may mangyari sa kanya, mahihirapan din si Vice Principal Song na makatakas sa pagkakasangkot. Mas mabuting manahimik ka at huwag kang gumawa ng anuman. Pagkatapos nito, ineskorta ng pulisya si Norwin. Nagulat sa pulisya ang ina ni Gujin tungkol sa kanyang pag-abuso. Ayon sa mga regulasyon ng shooting sport, ang athlete ay dapat may coach. Kasama lang ang makakalahok sa kompetisyon. Sa pagkakataong ito, si IG ay nakikilahok sa isang adult shooting competition. Nakapasok siya sa final sa pangalawang pwesto. Bago magsimula ang laro,
Naramdaman niya ang pagkagulo sa field. Nagbubulungan sina Sung-hee at Masukbong. Lumapit siya, kinuha ang telepono at nakita ang balita tungkol sa pagkakatanggal kay Norwin. Kasabay nito, nag-text si Seo-hee para ipaalam kay Lee ang sitwasyon. Agad na nagpa siya si Lee na isuko ang kanyang laban. Gagamitin niya ang kanyang pagiging coach upang samahan si Gujin. Sa pagpili ni Lee, labis siyang pinigilan ni Sung-hee at Masukbong. Ngunit determinado na siya, handang sumuko si Gujin. Ngunit sa kritikal na sandali, dumating si Lee sa tamang oras. Alam niyang sinuko ni Lee ang laban para sa kanya. Sa totoo lang, tapos na ang laro ko matagal na. Nagkaroon lang ako ng kaunting panghihinayang. Ngayon na ikaw ang aking huling dahilan, sa wakas ay makakabitiw na ako. Ang pagdating ni Lee ay nagbigay ng pananampalataya kay Gujin. At tinulungan siyang manalo ng gintong medalya. Balik tayo kay Vice Principal Song. Kahit si Norwin ang inaresto, labis pa rin siyang nag-aalala. Kaya nang makita niyang dumating si Gazam, kahit hindi siya masaya, wala siyang nagawa kundi magpigil. Pinaalalahanan ni Gazam ang mga miyembro na ang Chang School ay tiyak nagagamit ng masamang taktika. Dapat maging maingat ang lahat. Sa pagkakataong ito, puno ng kumpiyansa ang mga miyembro ng koponan. Napakahirap ng laro. Mula pa lang sa simula, dikit na ang score ng dalawang koponan. Higit pa rito, dahil sa sinadyang pagbangga ng isang manlalaro ng Zechang. Nasugatan si Hoink-sich sa noo. Sinabi ng doktor na kailangan siyang tahiin. Ngunit nagpumilit pa ring maglaro si Hoink-sich. Sa panig ng Zechang, itinuro pa ng kanilang coach sa mga manlalaro kung paano gumawa ng masamang laro. Sa second half, kailangan nating bumangga ng mas malakas. Kung sa bagay wala namang manlalaro. Na-substitute ang Han Giang. Tiningnan ni Gazam ang kanyang mga estudyante. Dahil walang kapalit ang kanilang lakas, ay seryosong nabawasan. Nakaramdam siya ng kaunting sakit ngunit hanggabi kaya nilang manatiling matatag, maaabot nila ang tuktok ng kaluwalhasyan. Ang second half ay puno pa rin ng hamon ngunit naglaro ng buong lakas ang mga miyembro at sa huli, nanalo sila sa kampyonato. Ang Hangyang Sports School ang nagwagi sa National Sports Festival. Nagdala ng kampyonato si Coach Gazam para sa kanyang dating paaralan, na nagsulat ng unang tagumpay sa kanyang coaching career. Kapansin-pansin ang performance ng Han Giang sa mga paligsahan ngayong taon ay napakaganda. Pagkatapos ng laro, si Vice Principal Song ay kinapanayam ng reporter. Nang banggitin ang rugby team, sinabi niya, "Siyempre, may mga nagmungkahi ring buwagin ang rugby team. Ngunit nakita ko ang kanilang potensyal." Napakaganda ng kanyang mga salita, ngunit nang tumalikod siya, nagsimula na siyang maglista ng mga utang. Matapos ang National Sports Festival, inihayag ni Vice Principal Song na hindi niya i-renew ang kontrata ni Lee at Intern Bang. Agad na tinanong ni Intern Bang ang dahilan ngunit si Vice Principal Song ay hindi nakapagsalita. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng meeting room. Kami ay galing sa Department of Education upang magsagawa ng biglaang inspeksyon. Ang hindi inaasahan ni Vice Principal Song ay ang pinuno ng inspection team ay si Education Manager na lumabas na palihim na nakipagkita si Gazam. Kay Education Manager na sinabi niya sa kanya na ang gusto ni Seo Huyen ay isang tapat at karapat-dapat na tagumpay, hindi isang gintong medalya na ipinilit sa kanya. Pagkatapos marinig ito, natauhan si Education Manager na at nagpa siya na itama ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit si Vice Principal Song ay tila walang pakialam dahil hindi siya nag-iiwan ng ebidensya sa kanyang ginagawa. Narito ang isang detalyadong pahayag ng kung paano ginamit ni Vice Principal Song ang mga pondo mula sa labas para sa ibang layunin o misappropriated ang mga ito sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang head ng Sports Department at Vice Principal ng Hangyang School. Sa ibang layunin o misappropriated ang mga ito sa panahon ng kanyang panunungkulan ng Sports Department at Vice Principal ng Hangyang School. Ang mga ito ay nasa kamay ni Norwin, ngunit ang ginawa ni Vice Principal Song ay labis siyang binigo. Kaya ibinigay niya ang mga ito. Dahil malinaw ang ebidensya, si Vice Principal Song ay mabilis na tinanggal sa trabaho. Bumalik si Principal Kang upang pangasiwaan ang trabaho. Bago umalis, sinabi ni Vice Principal Song kay Gazam na bilang isang coach, hindi niya maiiwasan ang presyon ng performance at mga numero. Sumagot si Gazam na ituturing niya iyon bilang paalala, at kung darating ang ganoong araw, iisipin ni Vice Principal Song. Nang humupa na ang lahat, sa wakas ay nagsimula ng mag-isip si Gazam sa kanyang personal na buhay. Sa panig ng mga miyembro ng rugby team, si Song Jun ay tinanggap sa Zonhee University. Mas excited pa ang kanyang mga kasama sa koponan kaysa sa kanya. Masayang inanyayahan ni Song Jun ang lahat sa isang masaganang kainan. Kung wala ang paghihikayat at suporta ng kanyang mga kasamahan sa koponan, mahihirapan siyang makarating sa araw na ito. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Gazam mula kay Cheojong. Si Manyong ay napili para sa National Youth Team. Nang dalhin si Monyong sa lugar ng pagsasanay, nakita muli ni Gazam si Cheojong pagkatapos ng 3 taon. Pareho silang nagkaintindihan at hindi binanggit ang nakaraan. Ang anak ko ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Anak ko na siya ngayon. Ang bilis lumipas ng panahon. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng graduation ceremony ng grade 12. Kinuha ni Hoink-sich ang posisyon bilang captain ng rugby team. Mula kay Song Jun, si Song Jun naman ay buong tapang na umamin ng pag-ibig kay Gujin. Mula ngayon, hindi ko na gustong maging kaibigan mo, kundi ang iyong boyfriend. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Song Jun ang sunflower bouquet na inihanda niya. Kinuha ni Gujin ang mga bulaklak at hinawakan ang kamay ni Song Jun. Magsisimula na ang pag-ibig ng dalawang binata. Pagkatapos magsimula ang graduation ceremony, nagbigay ng talumpati si Principal Kang
Binati niya ang mga mag-aaral sa matagumpay na pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos, inihayag ng paaralan ang listahan ng mga coach para sa iba't ibang sports sa susunod na season. Nagpatuloy si Coach Bang bilang coach ng rhythmic gymnastics team. Si Ayu ay naging coach ng shooting team. Nang maging turn na ng rugby team, kinabahan ang lahat. Hindi mapakali si Gazam. Kahit na gumaling na ang kanyang kalusugan, hindi siya sigurado kung mananatili siya. Nang marinig ang pangalan na Coach Gazam, naghiyawan ang buong hall. Inanyayahan si Gazam sa entablado para magbigay ng talumpati. Isa lang ang sasabihin ko. Ang layunin pa rin natin ngayong taon ay manalo sa National Sports Festival. Ang kwento ng pelikula ay nagtatapos dito, ngunit ang kwento ni Gazam ay nagsisimula pa lamang. Tiyak na makakamit pa niya ang mas maraming tagumpay. Kasama ang kanyang mga mag-aaral. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng maraming magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.